Yun ding villa, 3 ekta ang laki. Kailangan lang. ₱1 lang. Yun ding villa ay ang pinakalusuri sa Linhay. Mga villa subdivision pala. 3 ekta pa, ₱1 talaga? Ano ba to, biro lang? By the watch. Ang pinakamahaling relo sa mundo. Presyo lang pala. ₱5 lang. Lanying Company. Hindi ba to ang numero 1 kumpanya sa Linhay? 60% ng shares. Tangging. ₱6 lang. Pagtaas ng 1 sentimetro, ₱5 pala. Dagdag 1 sentimetro sa baba, ₱10. Ang kalokohan naman nito. Kung ₱50, makakabili na ng scam group na to, 100%. Kung gagayahin ko lang sila. Sa mga nagloloko dito. Bumili ng Yunding Villa. Paano bumili? Sigurado ka bang bibilhin? Bumili na. Ha? Tapos na ba to? Ako ba ang nagbayad? Pati ang info ko. Hindi ba ninyo tatanungin? Bumili ba to ng property? May rehistro naman to, di ba? Alam ko. Wala talaga. Bumili na lang agad. Mandaraya. Hindi nakakatawa. Grab. Tinanggal nga nila sa account ko. Hindi. Dati may 1.3 pa ako sa WeChat. Grabe, mandaraya kayo. Pati ang WeChat system. Narehack ninyo, di ba? Mas delikado kung maiwan. Kailangang umalis sa group. Naku. Hindi ma-access. Naku, 7 oras 30 minuto na. Mamalit na ako. Pumasok muna ako. Yiking Yu. Tingnan mo nga, anong oras na ngayon? May pakialam ka pa ba sa kumpanya? Alam mo pa ba, nagtatrabaho ka ba dito sa kumpanya? Araw-araw na pinagsasamantalahan ang mga empleyado. At nagnanakaw ka pa ng sahod. At may mukha ka pang manira sa akin. Anong sabi mo? Wala naman. Ang ibig kong sabihin, alam kong nagkamali ako. Hindi na mauulit sa susunod. May susunod pa ba? Intern ka lang naman. Ngayon hindi mo man lang pinapansin ang kumpanya. Hindi mo sinusunod ang mga patakaran. Pag naging regular ka pa, abay ang gulo pa nun. Dodoblehin ang internship mo ng 1 buwan. Babawasan ang sahod mo ng kalahati ngayong buwan. Ano? Babawasan ng sahod? Buwan-buwan lang ako kumikita ng ₱3,000 lang ang sahod ko. At ngayon dagdagan mo pa ako ng 1 buwan pa ng internship. Anong kapatan mo na sabihin, wag na akong magtrabaho? Sino ka ba para magsabi ng ganyan? Sasabihin ko sa iyo, ang trabahong ito, ilang tao ang naiinggit dito? Kung ayaw mong gawin, marami namang gustong pumalit sa'yo. Si Dengdahay naman, nagsimula na uli. Nainaapi ang bagong salta. Hindi ba? Siyempre naman. Kasi nga, kakaunti pa ang experience niya. Kaya todopwa sila. At babawasan pa nila ang sahod niya. Siniksik sa sariling bulsa. Walang kwenta ka. Anong bulong-bulungan diyan? Tapos na ba ang proyekto? Naabot ba ang target? Tara, trabaho na. Ano ngayon? Gusto mo akong bagbugin? Tara, subukan mo. Halika, halika. Matatandaan kita. Akala mo sapat yan? Pobre ka. Pag yumaman ka, bumili ka ng bahay sa Linhay. Mamaya na. Si Yiking Yu ba po ito? Nandito ba siya? Wow, Ang gandang babae. ang laki niya. Ang sexy ng suot niya. Ako si Yiking Yu. Ayos, magpapakilala muna. Ako ang sales ng Yunding Villa. Dumating ako ngayon, para rin pag-usapan ang mga papeles ng Yunding Villa. Ano? Yun ding villa na binili ni Ikinyo. Hindi ako nagkamali, di ba? Iyan ang Yunding Villa. At ito'y sa Yunhay, ang pinakamagandang villa. Narinig ko, ang top unit daw may 3 mo. Yiking Yu. Hindi ba siya mahirap? Ibig sabihin ba? Rich kid ba siya? Na bumaba para maranasan ang buhay. Lahat tumahimik. Miss, hindi ka nagkamali, di ba? Ito si... Ako ang supervisor ni Ikinyo. Dengdahay. Tama yon. Ngayong umaga rin, katatanggap lang ng order. Ginoong binili niya ng buo. Ang top unit ng Yunding Villa. Ito ang slip ng bayad. Pakitingnan po. 1 bilyon. Bakit hindi ko naalala to? Teka. Sinasabi mo ba na kaninang umaga, ang villa na binili ko? Talaga, kaninang umaga. Ginoong Lin, dahan-dahan po. Ibig sabihin ba, yung mga nasa group chat ba yon? Totoo ba lahat? Anong grupo? Wala naman. Magpaayos na tayo ng papeles. Hindi na kailangang komplikado. Ang dami pala ng ilalagay sa pangalan ninyo. Buburahin namin yung mga alingawngaw na yon. Alisin namin lahat para sa inyo. Kailangan nyo lang dito. Pirmahan ito. Ayan, tapos na. Ginoong Yiking Yu, maaari ba akong magtanong ng bastang bagay? Kailan po kayo magiging free? Gusto ko sanang anyayahan kayo. Magkainan po tayo. Haha. Sana sa susunod, may pagkakataon. Magkakaroon talaga ng pagkakataon. Tama. Yung Yunding Villa ninyo, may proyekto ba kayo kasama ang Wushan Real Estate? May collaboration ba? Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Pwede rin kaming magdagdag ng puwersa. Palawakin ang kooperasyon namin sa inyo. Hello. Ako po ang project lead dito. Walang problema, huwag kayong mag-alala. Dahil sa koneksyon ni Ikinyo, ang proyektong ito, ibibigay ko ang buong sikap ko. Ehem.
Naku, yung magandang babae naman. Ang babaeng iyon. Ako, kanina lang, tinanggal na ako ng boss namin. Hindi na ako empleyado dito. Gets ko na. Ginoong Yi. Pag-uwi ko, gagawin ko. Pag-uusapan ko to sa boss namin. Basta, tungkol sa project ng Wushan Real Estate, hindi rin kami masyadong kontento. Yi Qingyu, anong sinasabi mo? Kanina. Nagbibiro lang naman ako. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko agad ang kontrata mo. Pagkatapos, gusto mong pumasok ng anong oras? Pumasok ka lang ng oras na yan. Paano naman yon? Hindi naman ganyan. Hindi mo ba binibigyang halaga ang mga patakaran ng kumpanya? Hindi mo ba pinagpapatulan? Mga patakaran? Hindi ba gawarin yan ng tao? Ye Qingyu. Ah, hindi. Kuya, pasensya, ako ang nagkamali kanina. Sana patawarin ninyo ako. Ang project na ito, hindi ko pwedeng iwan to. Proyekto mo? Anong kinalaman ko dun? Tara na. Tara, ayusin na natin ang papeles. Yi Qingyu, huwag mong kalimutan. Ako pa rin ang supervisor mo. Sila kasi lahat. Ang top unit ng Yunding Villa, sila ba magbibigay pansin sa'yo? Maliit ka lang na supervisor. Yi Qingyu, Kung umalis ka ngayon, huwag mo nang asahan na makapasok ka pa sa kumpanya. Ikaw pa. Supervisor ka pa. Parang tanga ka. Alam mo ba, isang salita lang ni Ye Qingyu. Maaring bilhin ang buong kumpanya nyo. Ang lahat ng shares. MEA. Ye Qingyu. Tara na. Si Ye Qingyu nga nakatira rito. Ang tahimik naman. Tahimik, tahimik. Ah, yun, wala naman. Mauna na ako. Hoy, Ye Qingyu. Huwag ka muna. Hindi mo ba ako imbitahin pa akya? Umiinom ba tayo? Ako ngayon, pwede akong uminom ng malamig. Magulo ang kwarto ko. Hindi ko pa nalilinis. Okay lang. Tutulungan kita maglinis. Lalo na ang kama. Ayos na ayos ang pag-aayos nila. Sa susunod, huwag kang mag-alala. Sunod na bumili ako ng bahay, ikaw ang kukontakin ko. Oy, Emari. Huwag kang mag-back out ha. Ngayon, ang mga babae, ganito na baka proactive. Di akalain na sa group makakabili ng ganito. Talagang natupad pala. Hindi naman. Ganon kabilis nabili ang mga items. Nabili na lahat. May bagong sale sa group. Bilisan, kuhanin na. Grab. Naalala ko, bili ako nito. Yun ding villa, yung top unit. ₱1 lang yata ang ginastos. Anong sobrang mahal? Grab. Wala na pala transaction record, pero parang naalala ko na may kinalaman sa shares. Sage, balik na muna. Idi baka ma-fire ako. Kung wala tong group na to. Hindi ko kayang bilhin pati furniture ng company. Hindi ko afford. tingnan ninyo. Ayan na si Ye, ang bagong mayaman. Inggit at selos. Hindi pwede kamuhyan. Yi Qingyu. Gago ka. May mukha ka pang bumalik? Ako ang empleyado rito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Inanggal ka na sa trabaho. Ipunin mo na ang gamit mo ngayon din. Umalis ka. Kung ayaw ko na. Deng Ziguan. Ito si. Manager Zhao, may hindi po kayong alam. Ang gago nito, hindi alam. Anong swerte ang natamo niya? Nakilala niya ang mga tao sa Yunding Villa. Gustong samantalahin ang pagkakataon. Sirain ang kumpanya namin. At sirain ang proyekto sa Yunding Villa. Anong pangalan niya? Yi Qingyu. Bakit ka pa nakatayo? Ito naman. Ngunit mula ito sa Tianhai Group. Zhao Qi, Manager Zhao. Ang Tianhai Group ay isang listed na kumpanya. Naantala ang schedule ni MR Zhao. Kahit ibenta ka pa, hindi sapat tambayad. Tianhai Group. Isang listed na kumpanya. Malaki ba yon? Natakot ka na, di ba? Hindi ako natatakot sabihin. Isang proyekto ng Yunding Villa. At ano naman? Manager Zhao. Itong pinag-usapan ninyo sa kumpanya namin. Tungkol sa proyekto. Ngayon, kahit dinala mo pa ang mga tao mula sa Yunding, pa makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Kailangan kong pag-isipan muna. Ikaw, sabihin mo. Ang pangalan niya ay Yikinyo. Jinong Ye. Ngayong umaga. Pumunta po ba kayo sa stock market? Naku, hindi ko nga alam ang kumpanyang ito. Pero kaninang umaga, talaga, nakabili ako ng isang bahagi ng kumpanya. Magkano nga? Parang, pumunta ako sa stock market, bumili ako ng isang share ng anong kumpanya, tiyak na anong kumpanya, hindi ko na maalala. Baka nga iyon ang Tianhai Group ninyo? Yi Qingyu, hindi ka ba nababaliw? Bumili ka ng shares ng Tianhai Group? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo kung bagay ka. Kahit binili mo yon, ano kung nakuha mo ang pinakamagandang tower ng Yunding Villa? Isang gusali lang yon. Tianhai Group. Iyan ay isang publicly listed na kumpanya. Publicly listed na kumpanya. Gago. Ngayon galit na si Manager Zhao. Bakit di ka pa yumuko at magsorry? Tumahimik ka na. Chairman. Manager Zhao. Siya ay hindi naman higit sa amin. Isang intern lang ng kumpanya namin. Sigurado po ba kayong hindi kayo nagkakamali? Chairman, sinasabi ninyo ba ako? Tama. Ikaw nga. Hindi ko itinatago. Ang Tianhai Group namin, kakaunti lang kamakailan. Sa pinansyal na aspeto, medyo nahihirapan kami. Kaya yung mga katunggali namin, nagpaplano ng pagtawanan kami. Wala ni isang nag-abot ng kamay para tumulong. Wala talaga. Biti na lang nung oras na yon, nakilala namin kayo. Kanina ng umaga, kayo ay, bimili na 79% ng shares ng kumpanya namin.
79% ng shares. Isang bagsak na solve ang aming krisis. Nakasadip kayo sa aming kajipitan. Peti ang stock namin. Biglang tumaas. Sa ngalan ng Tianhe Group. At ng lahat ng empleyado namin. Taos-pusong pasasalamat ko sa inyo. Hindi ba ngayong umaga, ang nabiling bahagi ay galing sa Tianhe Group? At isa pa itong Global 500 Company? Greg, kung ganun, yayaman na ako, di ba? Sabi ko nga, bakit? Mas mahal pa kaysa yung ding villa ang isang bahagi? Aha, shares pala ng isang top 500. Bumangon ka muna. Hindi ko sinasadya ito. Ang mahalaga, nakatulong ito sa inyo. Naiintindihan ko. Pero ang pabor na ito, hindi ko ito malilimutan. Inangkin ninyo ang amin. 79% ng mga shares. Kayo na ang aming nagisang. Chairman. Zhao Jingli, sigurado ba kayo hindi nagkakamali? Sigurado ka ba? Ito ba ang Yiking Yu? Siya. Dinududa mo ba ako? Hindi, hindi. Hindi na kailangang sabihin pa. Akala ko deti. Ang kumpanya niyi na mababang profile ay may anong klaseng prospects. Ngayon ko lang na-realize na kung ang kumpanya ay puno, ang mga tulad ninyo, mga gahaman lang na naghahanap ng kita. Ang kumpanyang ito, sa tingin ko, hindi na natin kailangan makipagtulungan. Manager Zhao. Hindi ko talaga alam. Nagkamali ako. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang sansa. Ako lang naman, Yiking Yu, hindi Yizong. Noon ako ang nagkamali. Niloko ko ang sarili ko sa paghusga ng tao. Sana hindi ninyo alalahanin ang pagkakamali ng maliit na tao. Hindi ko talaga pwedeng mawala ang kontratang ito. Matatanggal ako sa kumpanya. Para sa isang katulad mo, hindi ba mas mabuti kung matanggal ka? Ikaw si Manager Zhao, tama ba? Ang pamamahala sa kumpanya ninyo mula ngayon ay ayon na lang sa dapat mangyari. Hindi ako makikialam. Bumalik ka at ipagpatuloy mo ang pagiging manager ninyong Zhao. Ang mga pagbabago sa tauhan ng kumpanya ninyo, hindi ko rin pakikialaman. Tunay ng si Yedong. Kung ibang tao ang nasa posisyon, maghihimasok lang sila sa loob ng kumpanya. Magtituro-turo. Akala nila na nagpapalakas yun ng loob ng grupo. Ngunit sa totoo lang, lalo lang itong pumipigil. Talagang kontraproduktibo. May tapang ka talaga. Si Yedong na bumili ng lahat ng shares. Ang desisyon ninyo. Napakatalino naman. Anong talino yan? Isa lang akong intern sa maliit na kumpanya. Isali ninyo ako sa operasyon. Hindi ko rin alam paano. Yiking Yu, Deng Dahay, tinanggal ka na. Iayos mo na ang gamit mo. Pumunta ka sa finance ng kumpanya. Kunin ang sweldo mo at umalis ka. ano? Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Kailangan kong makita ang CE. Ito ang desisyon ng CE. Ginoong Yiking Yu. Gusto ng CE kayong pumunta sa opisina para mag-usap. Hinahanap ako ng C. Yeking Yu, may ginagawa pa ako. Ito ang aking business card. Kung kailangan, kontakin nyo lang ako anumang oras. Uwi na muna ako. Said, sige, pupunta ako sa kanya ngayon. Hoy, Yiking Yu, sandali lang po. Sekretarya, magmakaawa kayong kausapin ang CE. Lumayas ka. Dahil sa iyo, Sunod-sunod na nagkalugi ang kumpanya. Dalawang napakalaking proyekto pa. ayaw mo mang magbayad para sa pinsala. Maganda pa iyon. Kasalanan ng taong to. Hindi pa nasasabi kay Ginoong Ye. Nakapahinga ang presidente ngayon. Lumayas ka. Kunin mo na ang gamit mo. Lumisan ka agad. Pag nagpapahinga ang presidente. Hindi siya nakabihis, alam mo ba? Hindi naman siguro siya basta-basta pumasok, di ba? Sabi nga, hindi pa ako nakapunta dito dati. Sa opisina ng presidente. Dati, bilang isang maliit na intern lang. Wala akong karapatang makita ang presidente. Parang panaginip lang. Pero, narinig ko, mukhang babae daw ang presidente. At mukhang maganda pa raw. Presidente, pasok na ako ha. Bakit walang tao? Ikaw. Ay naku. Huwag kang tumingin. Oh, patawad. Pumasok si Ye Wingyu, ang chairman ng Tianhe Group. Pumasok sa opisina ng iba. Hindi ba ka marunong kumatok? Saan mo natutunan yung mga manners mo? Kumatok naman ako. Pumasok ako kasi walang sumagot. Kung ganun, pwede na pala. Diretso ka na lang pumasok? Sasabihin ko sa'yo ha. Wala pang tangkang pumuntang diretso sa opisina ko. Hindi basta-basta pumapasok nang walang permiso ko. Taga-intern ka lang naman. Sino naman ang mag-akala na magpapalit ka ng damit sa loob ng opisina? Ako ang presidente ng kumpanya. Kung saan ko gusto magpalit, dun ako magpapalit. Nga naman, ikaw ang presidente. Sino ba ang nagsabing maputi at malaki ka? Anong sabi mo? Ay hindi ganun. Sino ba ang nagsabing ikaw ang presidente naman? Ano ba? Bakit mo ako tinawag? Nagdesisyon ng kumpanya. Irregular ka ng maaga. MSU, biro ka lang ba? Kailangan ko pa bang irregular? Sa tingin mo ba, kailangan ko pa? Kailangan ko pa ba ng regularization ngayon? Regular ka ang kumpanya. Ito ay benepisyo mula sa kumpanya. Kung magtatagumpay ang collaboration. Ang vice president ng kumpanya, pwede rin kitang paupuan. Anong klaseng kooperasyon? Yung dati nating usapan with Tianhe Group. Zhao Qi, si Manager Zhao. Yang bagay na iyon. Simple lang.
Hello, Zauki. Yung, pakiayos mo nga yung Tianhai Group na relasyon sa Washan Real Estate. Palakasin mo yun. Opo. Susunod ako sa utos ninyo. Ayusin na natin, MRU. Ganun ba ang dating kapag nagpapakita? Ang saya pala. Salamat. Ha? Gawa lang namang madaling gawin. Yung, wala naman. Unahin ko na muna, alis na ako. Hoy, huwag mong kalimutan, ako ang Vice Presidente. Kung Vice Presidente ka na nga, ang kumpanya, hindi ba dapat gampanan mo na mga responsibilidad ng Vice Presidente? Anong responsibilidad? Kamakailan, ang kumpanya ay nahaharap sa mga abala mula sa Lehigh Company. Kailangan mo itong ayusin. Lehigh Company. Hindi ba yun ang ating matinding kalaban? Planado ba to sa iyo? Hindi naman, Greb. Yekwing you. Sasabihin ko ng tapat. Malapit nang bumagsak ang kumpanya namin. Naku, Di ko alam kung paano nakilalang Yunhai ang mga taga-real estate. Pero parang may koneksyon sila sa developer. Balak nilang kunin na agad ang property na nirentahan namin. Yung inupahan naming building. Babalikan nila ng maaga. Wala talaga akong magawa. Kaya humihingi akong tulong sayo. bilang isang intern lang ako. Bakit biglang lumitaw ang dami niyang problema? Parang sabog ng sabog. Di ba? Baka iniisip mo. Hindi ganun. Mesu, huwag ganun. Sige, tutulungan kita. As if, aba, pangarap mo lang. Ayos. Tapos, ayusin na natin ito. Para sa mga susunod na hakbang. Ako magpapadala akong isang sekretarya para tumulong sayo. Kung may problema ka, kausapin mo na lang siya. Ang Vice President ko. Ang gago-gago naman niya. Wang Kuyan. Pumasok ka nga. Mula ngayon, Yeking Yu. Siya ang Vice Presidente ng kumpanya namin. Pumunta ka at tingnan mo. Ano man ang kailangan niya. Ikordina mo siya. Opo. Ang mga babae ngayon magandang pangangatawan, maganda, maputi pa ang balat, tapos naging babaeng sipa. Ako, isang maliit na intern lang, di ko talaga kaya. Pero, bakit parang, naalilan ako, ay bahala na. Sige, tingnan ko muna sa group, may mabibili ba doon? Si Wu Fei nga ang nagsabi dati, baka ayusin muna natin, ang susunod na tirahan ng kumpanya. Address problema. Tama. Oy, hindi ba yon ang inutil kong novyo? Si Yeking Yu ba yon? Xiaoya, dumating ka na, may sasabihin sana ako sayo. Yeking Yu. Dito ako para makipaghiwalay sa'yo. Xiaoya. Anong sinasabi mo? Naglalaro ka lang, di ba? Sinong naglalaro sa'yo? Tingnan mo muna ang sarili mo. Ang itsura mong dukha. Paano ka karapat-dapat sa akin? Xiaoya. Anong sinasabi mo? Huwag mo akong tawagin na Xiaoya. Nasusuka ako. Isa kang intern. Sa isang buwan, hindi ka man lang kumikita ng 3,000. Anong ibibigay mo para suportahan ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Tinanggap ko na. Second Master Son. Hinahabol ako ni Sun Chen. Kung ikukumpara sa kanya, hindi ka pa nga kasing halaga ng aso. Second Master Son. Kasi mayaman siya. Tama naman. Nakikita mo ba ang bag ko? 100,000. Si Second Master Son. Itinaas lang niya ang daliri. Ibinigay niya agad. Magtitiyaga ako. Sisikap. Magpursige ka pa ng 10 taon. Baka hindi ka rin kumita ng 100,000. Si Second Master Son. Kakatapos lang sa Yunding Villa area. Bumili siya ng villa. Sabi niya, ito raw ang magiging bahay ni Kahang namin. Dahil lang dyan. Bumili rin ako ng villa sa Yunding. Siya pa ring king ng building. Yeking Yu. Di mo matiis. Na-excite ka ba sa paghihiwalay natin? Wala kang kwenta. Bumili ka pa ng Yunding Villa. At king ng building pa yan. Karapat-dapat ka ba? Xiaoya. Grabe ka talaga. Wala kang pakialam. Ang kabutihan ko sayo. Sa akin. Paano ka makakabuti sa akin kung walang pera? Gaya mong wala kwenta. Kilalanin mo ang sarili mo. Hindi mo ako maibibigayan ng kaligayahan. Ang pera ba ang kaligayahan? Tama nga. Kay Second Master Sun makukuha ko ang gusto ko. Hindi mo kaya. Sana maging masaya ka. Vice Presidente. Hintayin niyo ako. Vice Presidente. Ako si Wang Qian, ang sekretarya ninyo. Sa panahong ito, May kailangan po ba kayo? Sabihin niyo lang po. Anong tawag mo sa kanya? Vice Presidente. Vice Presidente. Si Emil Liu. Kakatapos lang na promote bilang Vice Presidente. Ako ang sekretarya niya. Hindi pwedeng. Ikaw pa, intern ka lang. Paano ka magiging Vice Presidente? Paano? Ako, isang maliit na intern lang. Magiging Vice Presidente. Pinapahiya mo ako. Yeking Yu. Niloko mo ako, di ba? Alam mong gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Kaya kumuha ka ng aktor na ito. Nagtulungan kayong lokohin ako. Chenya. 2 taon na kami. Hindi ko inakala. Ikaw pala ganito. Vice Presidente. Ito si. Dati kong, isa lang siyang estranghero. Wala naman. Tara, alamin natin. Paano natin lulutasin ang problema ng kumpanya? Yeking Yu. Huwag mo akong lokohin. Kung hindi mo ito ipapaliwanag ngayon, huwag kang alis. Miss, huwag kang magwala. O tatawag ako ng security. Lumayas ka. Anong klaseng tao ka?
Ako ang girlfriend ni Second Master Son. Pamilya Sun. Yiking Yu. Mukhang may kinalaman ang pamilya ni Sun. May cooperation sila sa kumpanya natin. Ihinto na. Itigil ang lahat ng pakikipagtrabaho sa pamilya ni Sun. Hanapin mo ang Tianhai Group. Kausapin mo si Manager Zhao. Sabihin mong ako ang nagsabi. Siya na ang ayos niyan. Ye King Yu. Nalulung ka na ba sa pag-arte? Inihinto mo pa ang dial sa pamilya ni Sun. At hinanap mo pa ang Tianhai Group. Huwag mo nang sabihing palabas lang. Kahit na totoong ikaw, vice-presidente ng kumpanyang ito, hindi ka pa rin karapat-dapat. Naku, Secretary Wang. Ang swerte naman. Di ko inakala na magkikita tayo rito. Second Master Son. Dumating ka, sakto naman. May sasabihin ako sa'yo. Lahat ng kooperasyon ng magkabilang pamilya. Itigil na natin dito. Secretary Wu, nagbibiro ka lang, di ba? Ang kooperasyon natin, kadalasan milyon ang panimulang halaga. Hindi to biro. Ito ang sinabi ni Yiking Yu. Kakadesisyon lang niya. Yiking Yu. Ikaw ang Yiking Yu, di ba? Ako ang nagsabi. Yezong. Tingnan nyo, ang pakikipagtulungan natin. Nagsisimula sa milyon. Paano niya bigla na lang ito? Second Master Son, huwag mong pansinin siya. Alaga naman siya. Yung sinasabi ko sa'yo, si Ye King Yu, katatapos ko lang siyang iwan. Nagali siya. Kaya nag-arte siya ngayon, nagpapakita ng boss. Talaga. Yung sinabihan mo noon na wala ng kwenta. Yiking Yu, di ba? Paano siya magsasalita ganun? Ito ang ating vice-presidente. Kung si Yiking Yu ngayon, walang problema naman. Kahit vice-presidente pa siya ng kumpanya ninyo, ano pa rin magagawa niya? Ang kumpanya niyo ngayon ay humaharap sa banta ng Yonhei Group, kaya hirap na kayong magpanatili. At akalain ninyong pwedeng putulin ang ating deal. Tama. Walang kwenta nga siya. Vice-presidente pa daw. Kung si Wuzong naman yon. Pag-isipan ko nga. Ikaw. Isang bagong appoint na vice-presidente. Kung mawawala ang kooperasyon ng aming Son family, saan mo pupunuan? Ang ganyang kalaking bakante. Siya yon. Kanina pa siya nagsabi. Nahahanapin ang Tianhai Group para makipagtulungan. Tianhai Group. Dahil lang sa kanya? Hahaha. Tianhai Group. Isa, yan sa Fortune 500. Kahit si Wuzong, hindi man lang naglakas loob makipagtulungan. Ano ba siya para diyan? Zhaoki, pumunta ka sa kompany ko. Nasa malapit lang ako. Nagkukunwari. Tuloy, magkunwari ka pa. Zhao Jingli. General Manager ng Tianhai Group. Hahaha. Sino ba yung akala mo? Sa isang tawag lang. Mapapatawag mo ang General Manager ng Tianhai Group. Karapat-dapat ka pa ba? Kakatapos ko lang sabihin na naghiwalay kami. Siguradong hindi siya nasa tamang isip. Na-shock siya. Wala yun. Kahit siyang si Ves lang naman siya. Akala niya malaking bagay yan. Maghintay ka lang. Baka itong gago. Gumamit ng panlilin lang. Pek na Vice President. Hindi magtatagal. At tanggalin din siya. Hihintayin natin dito. Tingnan natin kung hindi niya matatawag. Manager Zhao. Paano siya mag-aalis? Dalawang tanga. Walang kwenta. Sino ang sinisigawan mo? Manager Zhao. Akin siyang titingnan kung sino ang ganito katapang. Na nanggahas kumilos laban sa amin, sa chairman. Chairman Ye, nandito na ako. Chairman Ye. Ikaw ang chairman ng Tianhai Group. Ngayon, sabay din akong nagsisilbi. Bilang Vice President ng Washan Real Estate. Nagpa siya ang Washan Real Estate. Itigil ang kooperasyon sa Son Family. May bakanteng milyon sa gitna. Susuklian iyan ng Tianhai Group. Walang problema, di ba? Siyempre wala namang problema. Chairman Ye, kailangan mo ba ng tulong ko? Pahagupitin ko muna siya. Isang salita lang mula sa akin. Garantisado. Wala nang sinuman na magtatangkang makipagkop sa Son Family. Huwag. Manager Zhao. Dito, mawawala na talaga ang Son Family. Wala na ang pamilya Son. Wala rin akong kinalaman. Kung may lakas ng loob ka, na maglakas loob kang makipagsabayan sa aming chairman, dapat handa ka na. Tanggapin mo na ang kahihinatnan. Mabigat ba ang abala? Ayoko talaga ng abala. Huwag kang magalala. Isang salita lang yan. Sage, asikasuhin mo na. Huwag. Seryi. Hindi. Chairman Yi, nagkamali ako. Pakiusap, bawin niyo ang utos. Maluwag po ang puso ninyo. Itirin niyo na lang akong wala. Pakawalan niyo ang pamilya Sun. Di ba sinabi ko na sayo? Gaya ng sabi ni Manager Zhao. Anong kinalaman ko dun? Tara, Ye King Yu, saan ka pupunta? anong gagawin ko? Anong pakialam mo? Ako ang girlfriend mo. Ako, nadump na ako sayo. Mas mababa pa ako kaysa sa aso. Hindi. Nagbibiro lang ako. Hindi ko naman talaga. Gusto akong makipaghiwalay sa'yo. Sinusubok lang kita. Aba, congrats nga sayo. Ngayon, hiwalay na tayo. Hindi. Impossible. Mahal mo pa ako, di ba? Hindi mo kayang iwan ako. Bitawan mo. Hindi. Ye King Yu, patawarin mo ako, ha? Ngayong gabi,
Pupunta ako sa'yo ngayong gabi. Gagawin ko ang gusto mo. Hindi ako pumapayag. Yizong, ano nang nangyari? Ang bagong lokasyon ng kumpanya namin. Ayos na. Naresolba na. Talaga, Yizong? Bumili ako. Ang commercial building sa Nanshan Street. Anong tawag? Chaoyang Mall. Ano nang sinabi nyo? Binili ninyo ang Chaoyang Mall. Alam mo ba? Naman. Iyan yon, Chaoyang Mall. Kalma lang kayo. Wala namang dapat ikabigla. Hindi ba isang mall lang yun? Isang buong mall. Jinongye, hindi nyo talaga alam? Alam nyo ba ang laki ng Chaoyang? Anong laki? Ang Chaoyang Mall. Isa yon sa mga nangungunang dalawa sa bansa. Isang top-tier na mall. Ang halaga nito, lumalagpas pa sa daan-daan na bilyong dolya. Kaya pala ang mahal. Parang ilang bucks lang pala eh. Yuan. Jinongye, tingnan ninyo, pwede bang ilipat natin ang headquarters ng Qianhai Group sa Chaoyang Mall? Pwede naman. Bumili ako ng buong building. Kahit lumipat pa ang Wushan Real Estate doon. May sobra pa ring space. Siyempre naman. Sa laki ng kumpanya natin, hindi natin makukuha kahit 1% lang ng Chaoyang. Hindi kami aabot. Lahat naman ay sariling kumpanya. Huwag naman natin gawing sobrang yabang. Sandali. May taong pupunta para ayusin ang papeles. Kayo na ang diretso ng mag-move in. Isang palapag bawat isa. Salamat, Chairman Yi. Huwag kayong mag-alala. Ang mga papeles mamaya. Iwan ninyo sa akin. Pangako ko. Ayusin ko ng maayos para sa inyo. Manager Zhao. Sekretarya ako ni Iking Yu. Ang mga usapin sa papeles. Dapat ako ang humawak. Sandali lang. Kailan ka? Naging sekretarya ni Ikinyu? Huwag mong akalaing di ko alam. Malinaw naman na sekretarya ka ni Wufi. Ang bagay na to, akin lang dapat. Huwag mong agawin sa akin. Ikaw ang general manager ng malaking kumpanya. Ang mga ganitong munting bagay ay dapat ipinagkatiwala sa amin. Yung mga taga-ayos ang bahala. Ayos na. Bahala na kayo. Akyat na ako ngayon. Sasabihin ko kay MS Wu ang magandang balitang ito. Alis na ako. Huwag kayong mag-alala. Sandali lang. Huwag mong akalaing di ko alam. Ikaw talaga ang nais magpamaganda ng loob sa harap ni Ikinyu. Nag-impress ka lang. Hindi yan pwede, sinabi ko na sa'yo. Tungkol sa usaping ito, sa akin lang dapat ipasa. Sa akin lang dapat ipasa. Manager Zhao. Hindi mo pa ba gets? Jets ko pa ba? Isipin mo lang. Kung ikaw ay daang bilyong mayaman, magtatrabaho ka ba sa isang maliit na kumpanya? Tapos dahil lang sa hirap ng iyong supervisor, bibili ka ng Chaoyang Mall. Para gawing opisina. Normal ba yon? Ibig mong sabihin, Ang relasyon ni na Boss Wu at Bossy ay hindi karaniwan. kung ganoon, si Boss Wu. Ako ang sekretary ni Boss Wu. At ngayon ay sekretary ni Bossy. Ako ang dapat humawak nito. Boss Wu. Ma'am. Boss Wu. Tapos na ang lahat. Sino ba to? Si Su Wishan mula sa Linhai Group. Boss Su. Mula sa Linhai Company. Kalaban ito ng kumpanya. Dumating dito. Boss Wu, sino ba ang taong to? Bakit kanya ipinoprotektahan ng ganito? Hindi ba siya yung sinusuportahan mong sugar baby? Paano ka nagsasalita ng ganyan? Ako ang vice president ng kumpanyang ito. Hindi ka welcome dito. Umalis ka, please. Kung hindi, tatatawag ako ng pulis. Wing Yu. Huwag kang magsalita ang ganyan. Suzong, pesensya na. Wala siyang alam. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga napansin. Nahihiya ba kayo? Wuzong, ano yon? Anong ugali nyo? Kung ganon, wala na tayong kailangan pag-usapan. Tatawag ako ng tao ngayon din. Bawiin namin ang kontrata ng kumpanya ninyo. Maghintay kayo. Magkakabangkarote kayo. Suzong, pwede ba kayong magbigay ng dagdag na ilang araw? Kung lilipat kaming opisina ngayon, ang kumpanya namin, maraming proyekto ang maantala. Masisira ang aming cash flow. Ano ang kinalaman nito sa amin? Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Ngayon, ito na ang huling deadline. Pero ang kontrata, iyon ang bitag na inihanda mo para sa akin. Anong sinasabi mo? Nakasulat yan sa papel. Pero ikaw, Wufi, ang pumirma rito. Bakit naman kami maglalagay ng bitag sa'yo? Kung hindi ikaw, na nangbanta sa mga kasosyo ko, bakit pa ako pipirma sa kontratang yan? Kailangan natin ng ebidensya. Sinasabi mong tinatakot ko sila. Nasaan ang ebidensya? Ikaw, Wufi, gaya ng sabi ko kanina, matulog ka kasama ko ng isang gabi. Mga termino ng kontrata natin. Pwede pa namang pag-usapan. huwag kang mangarap. Wufi, walang hiya ka. Kung ganoon nga, dapat kang ngayon din. Lumipat ka palabas. Buong gusaling to pag-aari ko. Inapalayas kita ngayon. Baka hindi ka umabot sa bukas. Kaya nga, mas mabuti pang pumayag ka na. Kung lilipat ka, mapapabangkrak ka. Pero kung maging akin ka, lahat ng hihingin mo, makukuha mo. Saya. Lilipat ako. Wufi, mag-isip ka mabuti. Naisip ko na. Mga kasama, may sasabihin ako. Mula ngayon, akin na ang palapag na ito. Ang Linhai Company. Kayo, Wushan Real Estate. Wala kayong opisina. Mabubangkrupt kayo.
Kung may gustong pumasok sa Linhay company ko ngayon, para magtrabaho, mag-apply kayo kay ako. At taas ang sahod ng lahat ng 30. Suwishan. Gago ka. MS Wu, paano mo nasabi yan? Normal to, business lang. Negosyong kompetisyon lang. Kasalanan mo lang yon. Sobra kang inosente. Suyuan siyan. Mas pipiliin kong umalis at magbankrupt. Ayaw na kitang makita. Sig, Tingnan natin kung saan ka lilipa. Yekwing Yu. Sorry talaga. Bubankrupt na ang company ko. Hindi ko inasahan. Ikaw na vice president. Naging vice-presidente ka lang kalahating oras. Lumipat tayo ng kumpanya. Palitan lang ang office address, ayos na. Bakit kapag sinabi mong bankrupt, agad na bang bankrupt? Ang dali mong magsalita. Balita, lilipat ang kumpanya. Kakakuha ko lang nito kahapon. Kung ililipat natin ang kumpanya ngayon, kailangan pumili ulit ng lokasyon. Pero ang kumpanya namin, may mga proyekto kaming kailangang i-deliver ngayon. Kung ililipat ang kumpanya, titigil lahat ng mga proyektong iyon. Pagdating noon, ang mga multa namin, hindi na namin mababayaran lahat. Pwede na lang magdeklara ang pagkabangkarute ang kumpanya. Kung usapan lang naman tungkol sa pagpili ng lokasyon, madali lang yan. Napili ko na. Nandun mismo. Qiaoyang. Chao Yang, Wu Fei. saan mo nakuha ang taong ganito? Isang mayabang na bata. Qiaoyang. Nga. Haha. Sa tingin ko yung vice president ng company nyo. Na-stress na at naging tanga na siguro. Chao Yang, iyon ang pangalawang pinakamalaking mall sa bansa. Kahit ang Tianhai Group na nasa Fortune 500, hindi man lang nila nakuha. Isang pwesto para sa kumpanya. Karapat dapat ba kayo? Wing Yu, alam kong sinisikap mong aliwin ako. Pero nagbibiro ka naman. May hangganan naman, ha? Ang Qiaoyang na mall na to. Hindi natin kayang asahan. Sino ang nagbibiro sa'yo? Katatapos ko lang bilhin ang Qiaoyang. Buong gusali ko na yun. Hahaha, hindi ako nagkamali na narinig, di ba? Ang gago naman. Sinabi niyang binili niya ang buong building. Talagang nagmamayabang hanggang wala na. Hindi pa ba kasama ang buwis yun? Yekwing Yu, alam kong sinubukan mo lang ako aliwin. Pero huwag ka nang gumawa ng ganitong biro. Nakikita ko naman. Ang vice presidente nyo, para lang siyang baliw. Hahaha, Tatawa ka pa ba diyan? gago ka. Ihunos mo ang dila mo, ha? Maniniwala ka ba, isang salita lang? Hindi ka makakalabas ng pintong to. Hindi ako naniniwala. Hintayin mo. Yiking Yu. Nandito na ang mga tao galing Chaoyang. Ang bilis naman. Okay, pwede na nating ayusin ang papeles. Ayan ang sekretarya ni Wu Fi. Ayos lang siya. Kayo sa Wushan Real Estate. Ang dami ninyong kakaiba. Dumaan pa kayo sa pagkuha ng sekretarya. Para magpanggap kayong nag-perform. Wang Uyan, bakit sumama ka rin? Nagpapakaba ka si Yeking Yu? Hindi po, Inathu. Totoo. Totoong dumating ang mga tao mula sa Chaoyang Mall. Dumating sila para kay Yiking Yu. Ang Chaoyang Mall nakakabili lang. Dumating sila para ayusin ang papeles. Haha. Hindi ba tama ang narinig ko? Anong sabi mo? Bumili. Akala mo palagang kaya ng gago na to. Bilhin ang Chaoyang Mall. Ginoong Ye. Ikaw pala, Paano? Ayaw ba talaga ni Ginoong Ye na makita ako? hindi ka ba nasa? Yun ding villa para magbenta ng property. Hindi naman kami. Developer ng Yonding. Basta may real estate na proyekto. Sasali kami. Kasama ba siya sa group chat? Sumasali siya sa lahat. Fan. Ikaw ba si MS Fan? Suwishan. Bakit ka nandito? Ako. Siya. Dumating siya para kunin ulit ang palapag na ito. Sabi niya, ito ang pag-aari niya. Ginoong Yeking Yu. Sa tingin ko, may pagkakamali kayo. Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Si Suwishan. Taga-kontrata lang namin, isang kontraktor. Ganoon ba? Ngunit, hindi kayo masyadong masinop sa pagkuha ng tao. Hindi niyo sinisiyasat ng mabuti. Kakatapos lang niyang punihin si MS Wu. Si MS Wu. Aling MS Wu ang tinutukoy ninyo? Baka sabihin niyo na siya ay leader sa aming kumpanya at mabubunyag ang pagkakakilanlan ko dahil binili ko lang ito. Sa isang group chat. Siyempre naman, si Wu Zong ng Wushan Real Estate. Siya, ang girlfriend ko. Pakisama naman MS Wu. Ganun pala. Ikaw, may girlfriend na pala. Hindi lang yun. Kakatapos pa niya akong hangalain. Sinabi niyang ang girlfriend ko ay dapat matulog kasama niya ng isang gabi. Sabi niya, kapag ginawa iyon, mapapaliban ang petsa ng transaksyon sa kontrata. MS Fan. Pumili kayo ng tao sa kumpanya ninyo. Hindi maganda ang pagpili ninyo. Magsimula na akong mag-isip kung ibibigay ko ba ang Chaoyang na proyektong ito sa inyo. Ginoong Ye, huwag kayong nagmamadali. Titiyakin kong bibigyan ko kayo. Ang kasyasyang sagot. Suwishan. Ang tapang naman ninyo. MS Fan. Hindi ganyan ang nangyari. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ano pang ipaliliwanag mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam ikaw. Ang mga maruruming bagay na ginagawa mo sa likod. MS Fan. Alam ko na nagkamali ako. Walang kwenta ang pagsasabi mo sa akin. Kung Ginoong Ye, pag ginatawad ka niya ngayon, ayos pa. Pero kung Ginoong Ye, hindi masaya ngayon, at nadelos ako, ang negosyo sa Chaoyang, sa buong natitirang buhay mo, nandoon ka na lang sa loob. Ginoong Ye. Alam ko na nagkamali ako.
Sana patawarin niyo ako. May mga matatanda at bata akong inaasikaso. Kailangan nila ako. Hindi ako pwedeng makulong. Naku, hindi mo dapat sinabi yan sa akin. Dapat kinausap mo si Wuzong. Titingnan ko ang girlfriend ko, kung papatawarin ka niya o hindi. Si Wuzong. Napakalaki po ng puso ninyo. Susunod ako. Si Wuzong, ang lambing pala niya? Ang dominanteng babaeng ang cute pala. Naniniwala ako sa katarungan. Ginoong Yi, naiintindihan ko. Katarungan. Katarungan. Emie, Hindi pa rin sumusuko. Isang general manager. Kailangan pang makipagtalo sa akin. Isang simpleng sekretarya. Usapang papeles lang. Grabe, sip-sip talaga. Say Zhao Qi. Si Zhao Kai ng Tianhai Group. Yedong. Anong tinawag mo sa kanya? Sira ba ang tenga mo? O bulag ka? Ito ang Tianhai Group namin. Na si Yedong. Ang chairman ng Tianhai Group. Yedong. Ito. Kakalaban. Anong pangalan? Tawag. Ano nga? Yan ha. Naitala ko na. Pag-uwi. Lalaban ako sa kanila ng todo. nakakalungkot naman. Kahit magipo, hindi nga makakalista na maliit na kumpanya. Ngayon ay tinututukan na. Ang Tianhai Group, isa sa top 500. Ito po si. Magandang araw po. Ako po ay ahente sa pagbebenta. Pwede ninyo akong tawaging MS Fan. Dumating po ako ngayon dahil hinahanap ko po si MRY para pag-usapan ang kolaborasyon sa Chaoyang Mall. Ah, MS Fan, tama ba? Ay, hello. Ako si Zhao Qi. Sa mga papeles at proseso, ako na ang mag-asikaso. Enlik Fan. Ako ang sekretarya ni Yizong. Dapat ako ang makikipag-ugnayan sa inyo. Hindi naman. Saan ka naman galing? MS Fan, huwag ninyo siyang pakinggan. Siya'y girlfriend daw ng ating chairman niya. Sekretarya ni MS Wu. Ako ang tunay na direktang tauhan ni Yizong. Kaya kung may kailangan, ako dapat ang kausapin ninyo. Ipaasikaso sa akin. Zhao Qi. Ikaw pa, General Manager ng Tianhai Group. Nakikipag-agawan ka sa akin na sekretarya? May problema ka ba? Pinagkatiwalaan ako ni Yedong. Ipinaayos niya ang kumpanya sa akin. Hindi. Ikaw ang sekretarya ni Wu Fi. Bakit mo sinasagupaan ang trabaho ko ngayon? Usapin ng kumpanya ni Wu Fi. Nagawa mo na ba iyan? Tapos ka na, saka ka na lang pumunta rito. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo inaagaw ang trabaho ko? MS Fan, may ilang bagay tungkol sa proyektong iyon. Ayusin na lang nila silang dalawa. Hindi na kailangang dumaan sa akin. Ginoong Yi. Saan na ang mga papeles? Mahalaga yan. Lalo na, ito ay Chaoyang Mall. Ganoon kalaking proyekto. May ilang mga papels. Kailangan pa rin namin ang iyong personal na paglaho. Lalo pa rito, noong huli. Hindi ba napagkasunduan natin? Nasabay tayong mag-dinner. Naku, sandali. May plano na ako kasama ang boyfriend ko. Mag-dinner kami ngayong gabi. MS Wufi, kayo dalawa ay magkasintahan lang. Hindi pa kayo kasal. Medyo masyado kang makialam. Ito ay pribadong bagay ko. Anong kinalaman mo diyan? Depende yan. Ang desisyon ni MRY Kingyu. Noon pa, si MRY Kingyu, binili niya ang pinakamagandang unit ng Yunding Villa. At ngayon, binayaran niya ng buo ang proyekto ng Chaoyang Mall. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, si MRY Kingyu, gusto niya ng malalaki, talagang malaki, malalaking proyekto. MRY Kingyu, hindi ba? Anong masama kung malaki? Hindi ibig sabihin na dahil malaki maganda na. Walang masama sa malalaking proyekto. Ngayong gabi, may date na ako kasama ang girlfriend ko. Sige na, huwag na. Kung ganon, hindi na ako makikialam. Mga pepels, ako na ang asikaso nila dalawa. Ay, MRY Kingyu, kung gusto nyo ng malaki. Kahit real estate o iba pa, pwede ninyo akong kontakin. Aray. Chairman Yakinyu, grabe ang charm mo. Okay lang. Isa lang siyang manlilinlang na babae. Mag-ingat, baka magkasakit ka. Naku, hindi ako ganyan kadali. Pero syempre, hindi ka naman girlfriend ko. Bakit ka mag-alala tungkol diyan? Kanina ikaw ang nagsabi na ako ang girlfriend mo. Hindi yun kanina. Hindi ba yun bagay na hindi maiwasan? Pasensya na, pasensya. Mga papeles, pinagawa ko na sa kanila. Pag kumpleto na ang papeles, pwede na tayong lumipat doon. Said, wala naman yun. Umalis na muna ako. Naku, sandali. Anong meron? Ano pa? May iba ka pang sasabihin? Tungkol sa nangyari kanina. Salamat ha. Sabi nga naman, ako rin ang vice-presidente ng kumpanya. Ang pagtulong sa kumpanya, pagtulong din sa akin. Iba yun. Ang kumpanyang ito, binuhos ko ang lahat ng aking pagsisikap. Kung mapapasok talaga ako sa bitag ng Linhai Company, inanunsyo na nagbankrupt ang kumpanya. Magsisisi ako habang buhay. Tinulungan mo ang kumpanya at tinulungan mo rin ako. Salamat sa'yo. Ay naku. Maliit lang yan. Sige, ako ang magpapakain sa'yo. Ano ah? Ayaw mo ba? O mas gusto mo yung malaking proyekto? Naman. Hindi yun sayo. Ayos na, ayos na.
Maghintay ka muna sa Fuhay Yuntian, ha? Tatapusin ko lang muna ang mga ginagawa ko. Kapag tapos na, pupunta ako. Sage, tara na. Ay naku. Woofe. Hindi ba't nagkakagusto ka na sa kanya? Totoo bang napapahirt ka sa batang to? Ay hindi naman, paano ba naman? Ikaw, gusto mo siya. Hindi dapat. Gusto mo siya? Wuzong, yun. Bakit ka bumalik? Gusto ko lang magtanong. Saan ba ang Fuhay Yuntian? Buksan mo ang navigation at umalis ka na. Oh, Teka lang. Kanina lang. May narinig ka ba? wala naman, wala. Wala akong narinig. Mas mainam kung talagang wala. Kung hindi, Huwag kang mag-alala. Siguradong wala akong narinig. Pauna na ako. Boss Wu, ano ba ang ibig sabihin nito? Gusto niya siya? Sino naman yon? Ako ba? Hindi nga naman. Sandali pa lang tayo nagkakilala. Impossible naman na gusto niya ako. Kunwari lang naman kaming magkasintahan. Ako lang naman yun. Sir. Nakatitig ka na sa menu. Ang kalahating oras. Ah, pasensya na po. Naghihintay ako ng iba. Mag-o-order na lang ako mamaya. Bahala na. Tignan ko muna yung Wanwu Group. Fuhay Yuntian. Ito ba yung hotel na ito? Mga 20 piso lang? Grabe naman. Mas mataas pa ba to kaysa sa mga shares ng Tianhai Group? Isang hotel lang naman to. Ang mahal naman. Bilhin ko na. Ngayon, ako na ang may-ari nito. Kahit na sobrang lutsuri nito, hindi naman kailangan ganito kamahal. Anong mahal doon? Huwag ka, nasa trabaho ako. Ikaw ang manager. Anong kakot mo? Ye King Yu. Di ko inasahan. Magkita na naman tayo. Pag sinabi mo yan, ang tingin parang kontrabida ka. Itoy. Si Manager Tsiang Wenhao ng Fuhay Yuntian. Wenhao. Siya yun ang sinabi ko sa'yo. Ye King Yu. Nabangkarota ang Su family. Kumapit na naman sila sa bagong mayaman. Vice Presidente lang siya ng maliit na kumpanya. At nangahas pang pumunta rito para kumain sa Fuhay Yuntian. Sabi pa niya na chairman siya ng Tianhai Group. Tianhai Group. Kamakailan, may problema sa cash flow ang Tianhai Group. Matagal nang may problema. Baka madalist sila. Noong nakaraang buwan, humingi sila sa amin ng pondo. Hindi namin sila pinansin. Sabi nila chairman siya. Chairman ng kumpanyang bangkarota. Mahilig siyang magyabang. Nagpapangap. Kahit ayos ang Tianhai. Hindi pa rin kasing lakas ng Fuhay Yuntian. Dito sa amin puro, nagtitipon ang mga kilalang negosyante at socialites. Market value at impluensya. Lalo pa ang mas malaki kasa sa Tianhai. Aking Manager Tsiang. Wenhao. Palisin mo ang taong to. Gayin mo kung anuman ang gusto mo ngayong gabi. Bibigyan kita ng 10 segundo. Maglaho ka rito agad. May problema ka ba? Dumating ako para kumain. Ako ang bisita rito. Ako ang manager ng lugar na ito. Sasabihin kong umalis ka. Kaya dapat umalis ka. Sabi mo manager ka rito. Mukhang, may problema talaga ang pamamahala ng Fuhay Yuntian. Kailangang ayusin to ng mabuti. Dapat talagang linisin at ayusin. Sino ka nga ba? Fuhay Yuntian. Ang ganitong high-end na hotel management. Hindi bagay na ginagalawan mo. Ang hotel na to, mataas ba talaga ang antas? Walang alam na probinsyano. Alam mo ba? Sa Fuhay Yuntian, isang pagkain. Magsisimula ng 6 na digit ang halaga. Ang sweldo mo sa isang taon. Hindi ka kasya para sa isang pagkain. Ganun kamahal ang isang pagkain? Walang sorpresa kung bakit ang halaga. Mas mahal pa kaysa sa Tianhai Group. Si Wu Fei, inimbitahan pa ako. Kain dito. Baka totoong may gusto siya sa akin? Gayon natakot ka na ba? Kaya lumayas ka na. Huwag mo akong pilitin tumawag ng security. Dumating na si Wu Fei. Huwag ninyong guluhin. Ang mood niya. Ikaw ang manager dito, di ba? Tinanggal ka na. Umalis ka. Nakalimutan mo bang magdala ng utak bago lumabas? Tinanggalin mo ako? Anong karapatan mo na tanggalin ako? Ye King Yu. Mahilig ka pa rin. Sa mga ganitong pangarap. Akala mo ba nandito ka para sa sirang kumpanya mo? Anggalin si Manager Tsiang. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Lumayas ka na agad. Huwag mo akong pilitin tumawag ng security. Gago ka. Binigyan kita ng kaunting mukha, di ba? Kung hindi ka alis. Ibibalik ko ang mga binti mo. Ari tatapon ka palabas. Security. Anong ingay ito? Parang palengke dito. Martang. Bakit po kayo nandito? Akala ko si Chan ang darating. Ikaw talaga. Hindi ko akalain. May pinapikit ka pa pala. Gago ka. Bulag ka ba? Ito ang chairman ng hotel. Chairman Tang Hong. Ganito ka ba makipagsalita sa kliyente? Hindi siya kliyente. Pumasok lang siya rito ng palihim. Ikaw si Emari ba? Tanghong, tama ba? Ako si Ye King Yu. Teka, yan ang walang kwenta mo. Paano mo pinagsasalita si Chairman Tang? Bilis magmano sa kanya. Chairman Tang, bakit mo ako sinunto?
Malaking boss, hindi ko inasahan ang pagdating ninyo. Nagkulang kami ng paggangga. Patawad po. Naku, ngayon, may karapatan ba ako? Natanggalin ka sa trabaho. Ngayon, may karapatan ba ako? Natanggalin ka sa trabaho. Ano? Kayo? Kayo ang may-aring hotel. Ang ginoong yen na ito, kakalma lang nitong bilhin ng buong halaga ang amin. Lahat ng shares ng kumpanya. Ngayon siya ang may-ari ng Fuhay Yuntian. Ang nag-iisang full ownership shareholder. At siya rin ang aming malaking boss. Boss? Hindi ko talaga alam na kayo ang boss. Pero yan, alam man o hindi, wala namang kinalaman doon. Hindi mo alam, pero pwede ka pa ring maliitin ng tao. Ikaw ang senior na manager ng hotel. Manager po. Ginoong Yi, may nangyari ba? Siya ang manager na inatas ninyo. Opo. Kakababa lang niya. Sinubukang paalisin ako. Sinabing hindi daw ako kapantay, na kumain dito sa Fuhay Yuntian. Ito ba, ang estilo ng pamamahala sa Fuhay Yuntian? Boss, hindi po yon ang ibig kong sabihin. Wala po akong kalaman tungkol doon. Ang hotel ay para maglingkod sa mga bisita. May klase ang mga putahe, mahal o mura. Pero pantay-panta siya ang trato sa bisita. Ang bisita ay aming Diyos. Tama po, boss. Ang sinabi ninyo, itatata ko po yan sa puso ko. At sisiguraduhin kong lahat ng empleyado. Ipatutupad ito hanggang dulo. Magaling. Kung ganyan, may halaga pa rin ang hotel. Kung hindi, sayang na ang 20 piso. Pagsikapan, maging isang tindahan na ₱100 agad. Opo, boss. Gagawin ko ang lahat na makaya ko. Itataas ang kalidad, pagsikapan maging, tindahan na ₱100. Ngayon, alam mo na ba ang gagawin? Opo, boss. Naiintindihan ko. Ikaw. Tinatanggal ka. Lumayas ka ngayon. Ginoong Tang, hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Pakiusap, bigyan mo pa akong pagkakataon. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Boss, Hindi ko talaga alam. Ikaw ang boss. Kung alam ko noon, kahit patayin ninyo ako, hindi ko pa kayang paalisin ka. Hindi ko alam. Kaya nyo na bang paalisin ako? Kanina hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Dalhin nyo. Hindi. Ako. Nagpareserba ako ng kwarto. May darating akong importanteng bisita mamaya. Ayusin mo yan para sa akin. Opo, boss. Titiyakin kong masisyahan ka. Bakit nandito ka pa? Yeking you. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Hindi na ako magmumukhang mayabang sa iba. Bigyan mo na lang ako ng isang chance. Isang beses lang. Binigyan na kita. Nang maraming beses na. Ayaw ko ring makita siya. Ako ang girlfriend ni King Yu. Sino man sa inyo ang angat ng kamay sa akin? Wala na kaming relasyon. Sino nagsabing wala na kayo? Buntis na ako niya. Kailan naman yan nangyari? Ako. Wala kaming nangyaring kahit ano. Saan kukuha ng anak? isang relasyon lang naman yon. Wala kaming nagawang relasyon na ganoon. Hindi ako naniniwala. Ang boss namin ba ay karaniwang tao lang? Tahimik lang siya at hindi sumagot. Baka sinusubok lang niya itong babae. Hindi natin maintindihan ang mundo ng mayayaman. Pati sariling anak, nakakalimutan. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Impossible. Kailangan mo munang tanungin ako kung papayag ba ako sa batang nasa sikmura mo. Pumapayag ba ako o hindi? Huwag kang magulo dito. Sasabihin ko sa'yo. Okay, pwede tayong maghiwalay. Magbigay ka muna ng breakup money. Kung hindi, gagawin ko yun. Ano gagawin mo? Anak mo, mukhang kanila yun. Hindi pwede. Sino ka? Ano ang kinalaman mo dito? Ako? Ako ang girlfriend ni Yeking Yu. Nagtaksil ka ba? Yeking you, tinaksil mo ako. Nawawala ka ba sa sarili? Matagal na tayong naghiwalay. Hindi tayo naghiwalay. Hindi mo pwedeng kapusin tayo. Hindi mo pwede. Ayokong makipagtalo pa sa kanya. Dalhin ninyo siya palabas. Yeking you, hindi mo ako pwedeng iwan. Asawa. Kain tayo. Sino ang asawa mo? Sabi mo na girlfriend ko siya. Sinabi ko yun para takpan ka lang. Kaya nga sinabi ko yun. Hindi ka naman ganun noong nasa office tayo. Pantay na tayo. Sige na, kain muna tayo. Binalaan kita. Talagang ginawa ko iyon para tulungan kang takpan, kaya sinabi ko yun. Huwag kang mag-isip ng iba. Oh. Ikaw naman, bakit mo pinag-imbestigahan sila kanina? At kumuha ka pa ng litrato? Ikaw ang empleyado ko. Siyempre kailangan kong alamin ng maayos. Ako yata ang nagpalabis mag-isip. Wala siyang pakialam sa saloobin ko. Ay, mahusay kang presidente. Ma'am, kung ganun hindi ka niya pinapansin. Imbestigahan mo siya? O ako nga ba ang nag-overthink? Walang interest siya sa akin. Nandito na ang ulam. Tayo, inom muna tayo. Inom? Siyempre. Inom nga. Dapat talagang uminom. Sa'yo. Dahan-dahan lang. Inom na. Bakit tumigil ka? Ang dami mo nang ininom kahit saan ka nakatira. Di mo naman masabi ng maayos. Kaya ang ginawa ko, dinala na lang kita sa bahay ko. Bahay mo? Ang liit naman ng bahay mo. Nga, Gusto mong maliit? sabi ko, gusto ko talaga ng maliit. Ayaw ko ng malaki. Hindi ako malaki. Sabi mo nga,
Pag inom mo ng ganyan, puro kang kalokohan. Hindi ako makainom ng ganyan karami. Kailangan mo pa bang magpakatapang? Inom, inom, inom. Umiinom ka pa. Inom pa. Hindi ko na siya mapipigil. Gusto ko lang uminom. Ikaw, gusto mo ba ako? Sino ba ang may gusto sa'yo? Nagsisinungaling ka. Talaga namang gusto mo sakin. Kung hindi mo naman ako gusto, naapi ako. Bakit ka sobra mong inintindi ako? Dahil, ikaw ang boss ko. Siyempre, tutulungan kita. Ho, hindi ako totoong boss. Ako lang ay isang. Hindi kinikilala ang pamilya ko. Wala akong kwenta. Ayaw sa kinumuha magulang ko. Ayaw din sa kinumuha kamag-anak ko. Sasabihin ko sa'yo ng pribado. Ang boyfriend ko, Nagtaksil. bakit ayaw nila sakin? Naku, naririnig ko ba to? MSW, lasing ka. Hindi ako sobra ang inom. Kung gusto mo ako, sabihin mo na. Hindi mo naman sinasabi. Baka pumayag ako. Ako. Gusto kita. Ako na mismo. Huwag mong sirain ang damit ko. Hanggang ganito na. Natulog ka na naman. Ikaw. Walang hiya kang gago. Sinasamantala mo ang kalagayan ko. Bakit mo ako sinisita? Santo? Bakit ako nandito? Bakit ka nakahiga sa tabi ko? Ito ang bahay ko. Kagabi, sobra kang uminom. Gusto kitang ihatid pabalik. Hindi ko alam kung nasaan bahay mo. Ikaw. Yumakap ka sa akin at hindi ako pinakawalan. Kaya dinala kita rito. TSK. Bakit ako yayakap sa'yo? Ako nga ang yumakap sa'yo. Kagabi, ikaw ang unang kumilos. Anong I.O. sinasabi mo? Gusto talaga kita. Paano ako nagyakap sa'yo? Gusto kita. Walang hiya ka. Mahahalaga ang mga gamit sa bahay namin. Huwag mong sirain. Kagabi, ano pa ang sinabi ko? Kagabi, sinabi mo pa, nakichat ang boyfriend mo. Isa lang ha. Kung ibubulong mo kagabi, ang nangyari, patay ka na. Sage. Wala akong alam tungkol sa ex na boyfriend mo. Alam ko lang na sinabi mong gusto mo ko. Gusto mo bang suntok? Isa lang ha. Yung nangyari kagabi, ituring mo nang walang nangyari. Huwag mong sabihin sa sinuman. Sage, wala naman tayong ginawa. Woofy. May tumatawag sa'yo. Walang tumatawag sa akin. Woofy. Tinawag ka ni Mama, di mo ba narinig? Ito si... Sino siya? Ang pangalawang pangulong kumpanya namin. Vice Presidente lang pala. Kaya pala, amoy kahirapan. Grebe, may amoy nga. Pero hindi amoy kahirapan iyon. Amoy ni Wu Fei lahat iyon. Xiao Fi. Tingnan mo, Mama. Sino ba ang dinala niya sa'yo? Fifi. Fang Zhen. Anong ginagawa mo rito? Xiao Fi. Ganun ba magsalita? Dumating si Fang Zhen ngayon. Para medjengage sa'yo. Mama, sinabi ko na hindi ko siya gusto. Woofy. Kayo ni Fang Zhen parang magkababata. May kakayahan din siya. Kapag nagpakasal kayo, matutulungan ng pamilya Fang ang kumpanya mo para palakihin ang operasyon. Fang Zhen. Siya ang pinakamainam na pagpipilian mo. Hindi ba? Inaakala mo pa bang aasa ka sa ganyang kahirapan na makakatulong sa maliit mong kumpanya para yumaman ka? Bakit ako pa ang sinisingit mo ngayon? Huwag mo nang seryosohin. Mama, isuko mo na. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Bumalik na kayo agad. Fifi. Seryoso ako sa'yo. Malakas nga ang pamilya ninyong Fang. Hindi man kayo nasa Fortune 500. Kung talagang ganoon kayo kalakas, bakit ninyo agawin? Ang maliit naming kumpanya? Sasabihin ko sa'yo, ang tunay na makapangyarihan. Hindi nila pinapansin ang mga ganyang bagay. Ang Tianhai Group ay pagari niya. Ang Fuhai Yuntian din ay sa kanya. Siya ang tunay na malaking anak ng pamilya. Ang tunay na makapangyarihan. Ngunit siya. Lagi siyang napaka-low profile. Tia, hindi ba pwede pag-usapan ng maayos? Bakit kailangang manakit? Ikaw, dukha. Ano ka ba? Anhin mo. Hihadlangan mo ba ako? Ako ang boyfriend ni Fifi. Ikaw. Hindi mo alam ang iyong lugar. Akala mo bagay ka? Isa ka lang vice general manager ng isang maliit na kumpanya. Karapat dapat ka kay Fifi. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Mukha kang dukha. Akala mo kaya mong bigyan si Fifi ng saya? Sasabihin ko sa'yo, igalang mo ang boyfriend ko. Ako ang may karapatang pumili kung sino ang kukunin ko. Woofy. Alam ko may pagkakamali ang iniisip mo sa akin. Pero ang walang kwentang ito, hindi talaga siya karapat dapat sa iyo. Gusto niya lang ang kayamanan mo, kaya siya nananatiling kasama mo. Ama si Fang Zhen. Ang lalaking ito, halatang walang kwenta ang ugali. Kumpanya mo lang ang hinahanap niya. Ma, hindi naman niya gusto. Ang kumpanya ko. Hindi ako makikipaghiwalay kay Yakinyo. Lumalaki ka na. Akala mo ba naman, hindi na kita mapigilan, no? Ipagbigay alam ko sa'yo. Dapat sumama ka sa akin ngayon din. Gago. Umalis ka na dyan. Hindi ko pinapayagan na dalhin si Wu Fei ni sinuman. Gago.
Nagbigay ng respeto si Birdeng ina. Pero pabigat na ang kilos mo. Akala mo ba dahil nag-vice presidente ka na? Isa ka ng magaling na tao. Mas marami pang kita ang aso ko kaysa sayo. Aso nyo pala ang nagpapakinabang sayo. Nagmamaliw ka. Ikaw nga ang tinatawag kong gago. Lintik. Magaspang ka kay Fang Zhen. Na-terminate ka na. Lumayas ka na. Nanay, ito ang kumpanya ko. Ako ang nanay mo. Ang sayo, akin din. Sabi ko, tinanggal siya sa trabaho. Wala na akong trabaho. Kailan pa yon? Nagbibiro ka pa ba? Bukod pa rito, pinapansin mo ba? Ang vice president ng kumpanya namin. Hindi naman iyon mahalaga. Walang titulo ng vice president. Ano pa ba siyang halaga? Alam mo ba kung sino si Ye Qingyu? Siya yun eh. Siya ang chairman ng Qianhai Group. Ang may pinakamalaking boto. Wu Fi. Ang laki ng epekto sa'yo. Maniniwala ka pa sa ganyang kalokohan? Ang chairman ng Qianhai Group. Ganyang persona. Magkatrabaho ba siya sa maliit mong kumpanya? Bilang isang maliit na vice president. Pasensya ka na. Hindi lang Qianhai Group. Nasa akin din ang Fuhai Yunchan. Fuhai Yunchan. Isa lang yang hotel chain. Kaya pumasok sa top 500 na mundo. Ang Fuhai Yuntian. Bakit hindi mo sinasabi? Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Kung handa ka, hindi naman impossible. Kung handa ka, hindi naman impossible. Emar Zhao. Bakit may oras pa kayo? Pumunta kayo sa munting lugar ko. Sabi niyo sana sa akin. Para masalubong ko kayo sa bahay. Ikaw ba? Pamilyang Fang. Kami sa pamilyang Fang. At ang Qianhai Group ninyo ay nagkaroon ng pagtutulungan. Ako ang nagkasimula. Zhaoqi, kilala mo ba itong tao? Gago. Ito ang general manager ng Qianhai Group. General manager. Ikaw, inakala mong pwede mong banggitin ang pangalan niya ng diretso. Magsorry ka na. Zhaoqi, hindi. Manager Zhao. Sinabihan niya akong humingi ng tawad para sayo. Chairman Yi, huwag ninyo akong pagtawanan. Sa harap ninyo, Hindi ako mangahas gumamit ng ganoong tawag. Narinig niyo ba? Ang sabi ni Emar Zhao. ikaw, Ginoong Zhao. Kanina lang. Anong tinawag mo sa kanya? Ito ay mula sa Qianhai Group. Ang chairman. Sabi mo, anong tatawagin ko sa kanya? Ang Qianhai Group. Ang chairman. bakit may oras ka pang dumaan rito? Di ba binili ninyo ang Chaoyang Mall? Ang kumpanya natin gayon at ang kumpanya ni Emar Wu ay ililipat doon. Dumating akong gayon para makipag-usap kay Secretary Wang. Para pagplanuhan. Ang paglipa. Mga maliliit na bagay, kayo na ang bahala. Chaoyang. Ayo rin. Nagtapos na ang renta ng kumpanya ng girlfriend ko. Kaya binili ko ang Chaoyang. Kinuha ko na. Chairman Ye. Ikaw at siya. Kaninang siya. Nangagaw pa ng girlfriend ko. Tapos ano pa sinabi niya? Sabi niya, malakas ang pamilyang Fang. Gagawin akong maglaho. Mukhang hindi mo alam ang lugar mo. Kahit girlfriend ni Chairman Ye, ang agawin mo pa. Parang naghahanap ka ng kamatayan. Sa loob ng 2 oras, ihinto ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Fang. Ginoong Zhao. Hindi pwed. Inalis ninyo ang kontrata. Mapapaharap ang pamilya Fang natin sa Pagkalugi na. Ang pamilya ninyong Fang, hindi ba sila malakas? Kahit sa Chairman Ye, hindi nila pinapansin. Ako lang naman ay isang manager. Sa ilalim ni Chairman Ye, hindi ba mas hindi ako karapat-dapat makipagtulungan sa inyo? Ginoong Zhao. Mali ang pagkaintindi ninyo. Nagkamali ako. Alam ko, talagang nagkamali ako. Patawarin ninyo ako. Wufi, totoo ba ang sinasabi nila? Ang taong ito, Yi Qingyu, talaga bang siya ang chairman ng Qianhai? Bakit siya magiging vice president sa kumpanya ninyo? Matagal siyang tahimik lang. Gets ko na. Ginagawa niya lahat dahil sa iyo. Ikaw, ang hang na babae. Bakit hindi mo sinabi agad kay mama? Bakit pa ako intindihin ang pamilya Fang? Ako bilang nanay. Ang mga ganitong bagay. Gawin mo na lang mag-isa. Sabihin mo na kay Yedong. Yedong. Akiusa. Wala akong kwenta. Hindi ako dapat umiisip kay Wufi. Alam kong nagkamali ako. Ituring mo akong wala. Akawalan mo na ako. Huwag ninyong ikansela. Yung pakikipagtulungan kay Manager Zhao. Ang bagay na ito, hindi mo dapat ako tinanong. Dapat hiniling mo sa girlfriend ko. Kapag pinatawad siya, papatawarin din kita. Fang Zhen, tanungin mo ang sarili mo. Isipin mo, kung ako ang nasa posisyon mo ngayon, papatawarin mo ba ako? Umalis ka na. Nangingilabot kapag nakikita kita. Tumahimik ka at umalis ka na. Narinig mo ba? Ang girlfriend ko ay ayaw kang makita. Wala ka pa bang alis? Kung pilitin mo pa kami, mapapatawa si MS Wu. Hindi na lang ito. Pagwawakas ng cooperation lang. Umalis ka. Kung alam ko lang ganito ang magiging huli, hindi ko na sana ginawa noon. Tama. Bumili na ako ng Fuhai Yunchan. Ako, wala akong gana mag-manage. May oras ka ba para pumunta? Fuhei Yuntian. Hindi siya mababa-mababa. Sa kinabibilangan ng Qianhai Group, Yedong, gaano pa kaya ang kanyang lakas? Hindi pa niya ipinapakita. Yi Qingyu. Yedong ah. Ito ang manugang ko.
Bakit ako tinitingnan yan? Salamat. Para saan? Kasi boyfriend mo ako, di ba? Ano ba? Nag-aalala ka pa ba tungkol kay Fang Zhen? Huwag kang mag-alala. Sis Haoki sa pag-aasikaso. Medyo maasahan siya. Yung kay Fang Zhen, hindi ko inintindihan. Ang iniintindi ko, ako, ang mga problema sa bahay. Simula pagkabata hindi ako pinapansin ng magulang ko. Lahat ng pagmamahal nila, napunta kay kapatid ko. Sa paningin nila, ako'y isang, hindi naman kailangan na tao. Kung hindi, hindi nila ako pinilit. Ipakasal kay Fang Zhen laban sa gusto ko. Ang kumpanyang ito, ibinuhos ko lahat ng puso ko. Ako lang, ayaw kong makita sila. Tinitingnan nila ako na may pagkasuklam. Kaya nagsikap ako, makawala sa kontrol ng pamilya. Pero kahit, nakamit ko ang isang tagumpay, naupo ako bilang sila pa rin, hindi nila ako itinuturing na pamilya. Ye Qingyu. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kung wala sa pamilya ang may gusto sa'yo, gawin mo na lang ang isang malaking tagumpay, para hindi na nila ma-ignore ka. Pero wala talaga akong kwenta. Tingnan mo ang kumpanya, halos nawala na ang lahat sa kumpanya. Hindi ba sinabi ko? Andito ako. Hindi kita papayagang maging boyfriend mo lang sa salita. Ito. Hindi rin ba sa salita lang yun? Ayaw ko ring maging sa salita lang. MS Wu. Pasensya na, aalis muna ako. Tumatawa ka pa. Kasalanan mo lahat. Sej na. Usaping seryoso. Balak kong bilhin ang isang kumpanya. Pinamanage ka niya. Anong tingin mo? Anong klaseng kumpanya? Siyempre, ang buong mundo. Isang Fortune 500 na kumpanya. Bakit? Kasi karapat-dapat ka. Nakakainis. Seryoso. Ang galing mo naman. Mag-manage ng Fortune 500? Walang problema. Madali lang yan para sa'yo. Saan mo natutunan yung palengkera mong salita? Palengkera ba talaga? Hindi mo alam? Mga 10 lang. Bumili ng Fortune 500 company para mapasaya ang asawa. Talagang sulit. Pasensya na. Nahuli ako. Na-traffic sa kalsada. Qingyu, ikaw na lang kulang. Sej, umupo ka. Bumili ka pa rin ng kumpanya para sa asawa? Class rep, kakita ko kagabi sa labas. Ang kotse mo pala ay post. Siguro mga milyon-milyon yan. Agkatapos ng graduation, kumita ng kaunti. Hindi naman malaking bagay. Class rep, Sobra kang mapakumbaba. nagmamaneho ka ng milyon-milyong sasakyan. Malit lang yan. Class rep. Pwede mo ba akong ihatid pawi ngayon? Hindi pa ako nakaupo sa Porsche. Sige. Hiling ng dating kaklase. Tutuparin ko yan. Chenmayan, sa tingin ko, ikaw at ang class rep. Bagay naman kayo. Hahaha. Ang husay ng class rep. Mapapansin ba niya ako? Di pa sigurado. Tama na, tama na. Walang iba pa. Lahat tayo mga dating kaklase. Sa pagkakataong ito, inanyayahan ko kayong lahat sa Fuhai Yontian. Gusto ko lang magkwentuhan. Ye Qingyu. Naalala ko yan. Noong nasa school ka, pinakamagaling ka sa klase. Saan kang gayon? Nagtatrabaho. Siyempre, hindi ako kasing talino niya, class rep. Ako naman, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng girlfriend ko. Lumalabas na umaasa ako sa girlfriend ko. Chenmayan, naalala ko noong nasa school ka, nakapag-chase ka rin kay Qingyu, no? Noon blinublind ako ng mata ko. Kung alam kong ganito siyang inutil, hindi ko siya papansinin. Kung hindi dahil sa presidente ng klase, baka sa buong buhay niya, hindi siya makarating sa Fuhai Yontian. Sa ganitong hotel lang siya kumakain, no? Tama na, tama na. Walang ingay. Baka naman, may pinagdadaanan siya. Pwedeng ganyan. Tama ba? Ye Qingyu. Wala akong problema. Mabuti naman ang girlfriend ko sakin. Akala namin inutil ka. Sobra kaming nagkamali sa'yo. Hindi ko alam anong kasalanan ng girlfriend mo. Kaya nagustuhan ka niya sa nakaraang buhay. Naget ka ng isang basura gaya mo. Binili niya yata. Anong binili niya? Wala lang. Bumili lang daw siya ng maliit na kumpanya. Nagpapakita lang. Mahilig lang talaga magpangga. Akala mo talaga espesyal ka. May biniling maliit na kumpanya. Ikaw na umaasa lang sa babae. Di hindi ko alam. Anong kumpanya ang nabili niya? Masabi mo ba sa akin? Hindi rin ako sigurado. Parang tinatawag siyang Beatsing Group. Pangregalo lang sa kaarawan ng girlfriend ko. Ano sinabi mo? Big Sing Group. Nasa top 10 ng Fortune 500 daw. Big Sing Group. Ye Qingyu. Ara kang hindi lang inutil. Kundi baliw pa. Makakabigkas ka pa ng ganoong kasinungalingan? Ye Qingyu. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Kahit na tayo'y Nataon na sa magkaibang mundo. Pero kung talagang nahihirapan ka, sabihin mo sa akin. Pwede kang pumasok sa kompany ko. Medyo mababa ang sweldo. pero makakakuha ka ng experience. Matututo ka ng mga bagong bagay. Hindi mo kailangang manghiya o magpanggap dito. Hindi ako nagbibiro. Ang company na to,
Totoong tinatawag na beatsing. Pero, hindi ganoon karami ang shares. Bumili lang ng 70%. Hindi nabili ang kabuuan. Medyo nakakalungkot nga naman. 70%. At sinasabi mong nakalulungkot pa, kailangang bilyon-bilyon yata yan. Ebenta natin si Yekinyu. Walang ganyang karaming pera. Sedge na. Maniwala kayo o hindi. Tama na, tama na. Huwag na natin pag-usapan ang kumpanya. Ako ngayong bises. Inala ko kayo dito para magtipon-tipon. Gusto ko lang na magkwentuhan kayo tungkol sa buhay nyo. Ang class rep, binigyan na niya ng pabor. Ako kasi ang class rep. Pero, bakit wala pang pagkain? Nagugutom na ako. Siguro busi ang kusina. Di na nila napapansin dito. Kasi, dito sa atin. Ay isang top na hotel. Kaya ang mga puteh kailangan maingat gawin. Naiintindihan ko. Tuloy pa rin tayo sa kwentuhan. Hindi ah. Itong Fuhay Yunchan. Nakarating na ako dito. Di ganito katagal bago mag-serve ng pagkain. Hindi kayo nag-order, di ba? Yekinyu, umiimbento ka lang. Ang class rep ang naganyaya sa atin sa Fuhay Yuntian. Sa ganitong malaking hotel. Hindi ka ba mag-order? Akala mo lahat pareho sa'yo. Mahirap siya. Hindi niya kayang kumain. Toto. Ang class rep, nagmamaneho ng milyong-milyong halaga ng kotse. Siya ang mayari. Hindi siya, na umaasa sa babae. Hindi ako makakakumpara sa class rep. Gusto ko lang sabihin. Dito sa Fuhay Yunchan, ang paghahain ng pagkain. Hindi dapat ganito kabagal. Sinasabi nila maayos ang management. Siyempre, restaurant ko rin naman ito. Pero, mas mabuting huwag na pag-usapan to. Maayos pa daw ang management. Alam mo ba kung ano ang management? Nakakain ka na ba dito? Huwag kang magbiro. Isang handaan dito. Mahigit 100,000 ang perang kailangan. Kaya mo bang magbayad? Yekinyu. Alam kong baka hindi mo matanggap ang agwat sa pagitan natin. Pero hindi mo dapat dudahin. Na hindi ako nag-order. Totoong nag-order ako. Kaya ang paghahain ng pagkain, hindi dapat ganito kabagal. Paano nila pinagseserbisyo ang mga bisita? Pupunta ako sa manager para makipag-usap. Ay, huwag ka munang pumunta. Basi kasi ang manager dito. Wala nang oras. Kilala ko ang manager dito. Ako nang pupunta. Kasi naman, dating kaming magkakles. Ipakikita ko na lang muli ang mukha ko. Ang galing ng class rep. Ang swerte maging kaklas mo. Grabe, napakaswerte. Tama. Hindi tulad ng iba. Umaasa lang sa iba. Tapos inakusahan pa ang class rep. Nakakahiya naman talaga. Ay, wala yang problema. Kilala ko rin ang manager dito. Ako na ang pupunta. Bakit nandito ka? Natapos ko na ang trabaho sa kumpanya. Ang presidente ng Batesing Group. Katatapos lang siyang tumawag sa akin. Sabi niyang binili mo raw ang kumpanya nila. 70% shares. Inimbitahan niya akong pumunta rito para mag-usap. Mga susunod na gagawin sa kumpanya. Para sa merger at handover. Nako, ang bilis na naman. Kakatapos ko lang bumili. Saka nga, Fortune 500 nga sila. Ipakikilala ko sila. Ito ang girlfriend ko, Wu Fei. Na-leech pa, tapos nagmamagaling pa. Ang mundong ito, hindi ko na talaga maintindihan. Miss Wufi, tama ba? Ako ang class monitor ni Yekinyu. May negosyo ako dito. Kita namin milyon-milyon kada taon. Magandang araw. Umupo ka, umupo ka. Dahil girlfriend ni Yekinyu ka, parang magkakamag-anakan tayo. Walang kinakailangan na formalidad. Miss Wufi. Narinig ko kay Yekinyu. Na ikaw ang boss niya. Kaya bakit nga ba? Pinapaboran mo isang empleyado bilang boyfriend. Ano bang kinalaman niya sayo? Huwag kang magkamali, Miss Fee. Sa totoo lang, iniisip ko lang. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. At saka, isa lang siyang ordinaryong trabahador. Fefe, tawag mo ba sa asawa ko yan? Ang asawa ko, sa akin lang siya maiging mabuti. Paumanhin sa pagiging walang hiya ko. Miss Wufi, sa tingin ko, Kung okay sa'yo. magpapalitan tayo ng contact para madali ang future na cooperation. Ayaw ko. Class monitor. Ano ba yan? Nililigawan mo ba ang girlfriend ko sa harap ko? Huwag mong sabihin ganoon ka bastos. Iniisip ko lang na hindi ka bagay sa kanya. At saka, hindi lang naman ako ang nag-isip niyan. Ang mga nandito. Siguro inisip din nila ganoon, di ba? Tama. Si Miss Fifi ang boss dito. At pati ang class rep, boss din. Malinaw naman. Mas bagay sila sa isa't isa. Hindi kita sinabi, di ba? Yekinyu, ang tao, Pinakamahalaga. ay ang magkaroon ng kasamang kamalayan sa sarili. Kamalayan sa sarili. May kamalayan ba ako sa sarili? Hindi ko alam. Pero ikaw, wala ka talagang kamalayan sa sarili. Yekinyu. Dahil magkaproblema kami noon, binigay ko sa iyo ang pabor bilang dating kaklase. Kaya paulit-ulit akong nagtiis sa iyo. Huwag mong gawing wala ang pinagbigyan kita. Dating kaklas. Ganyan mo ba pinahahalagahan ang pagiging dating kaklase? Yekinyu. Ako ang nagpareserba ng lugar na ito. Ngayon, hindi ako masaya. Kaya lumabas ka muna. Said. Sakto, nagugutom na rin ako. Matagal na, wala pang pagkain.
Tara, sa kabila na lang. Kumain muna tayo. Pupunta pa sila sa kabila para kumain? Akala mo pag-ari nila ang restaurant. Pero siya'y lalaking umaasa sa babae. Akala niya may arte na siya. President Gao. Ito si Yedong namin. Yidong. Sa wakas, nakita na po namin kayo. Kayo po ba? Naku, nakalimutan kong ipakilala. Yidong. Ako ang kasalukuyang president ng Bixing Group. Ako si Gao Liang. Yedong. Nang malaman ni President Gao na kayo, ang bimili ng Bising Group, ang 70% ng shares. At pagkatapos ay mag-merge sa kumpanya ni MS Wu, agad siyang dumating rito para makipagkita kay MS Wu, para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Sobrang narespeto niya kayo. Kaya nagmadali siya. Talagang gusto niyang makita kayo. Ngayon, magiging isang pamilya na tayo. Sana tulungan ninyo kami. Yedong, sobra po kayong magalang. Isang karangalan pong magtrabaho sa ilalim nyo. Ako pa ang dapat magpasalamat. Gaya nyo na may ganitong tapang. Naniniwala ako. Kapag ang Bising Group namin, nagsanib, Sa kumpanya ni Wufi. tiyak na lalago. Ikaw ang presidente ng Bixing Group. Presidente Gao, kitang-kita. Ako si. Sino ka ba? Siya pala. Siyang class monitor ko noon. Nagtayo siya ng kumpanya. Taunang kita, 1,000,000. Kanina lang, sinabi pa niyang wala akong kamalayan. Daw hindi ako karapat-dapat sa girlfriend ko. Walang hiya, arogante pa. Tao lang yan. Kakakakuha pa lang ng milyon. At naglakas loob pa siyang harapin si Director Ye. At magsalita ng mayabang. Hindi ko talaga maintindihan. Saan siya kumukuha ng tapang? Gao, Presidente Gao. Baka ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Zauki, ang usapin tungkol sa Fuhay Yunchan. Kumusta na ang pag-aayos? Walang problema. Nailipat na lahat. Tatanungin kita. Bakit ngayon? Ang bagal ng paglabas ng pagkain dito sa hotel. Bakit ganito kabagal? Ang tagal ko na naghihintay. Wala pa ring pagkain. Mamatay na ako sa gutom. Boss, mali ang pagkakaintindi ninyo. Itong private room na ito. Hindi pa sila nag-order ng pagkain. Ganun ba? Sinabi ng class rep ko na dahil hindi ninyo naihain ng maayos ang pagkain. Di naman pwedeng ganun. Titingnan ko nga. Baka nagkamali lang ako. Baka nakalimutan kong mag-order. Nakalimutan? Talaga? Marie, nalinaw na po. Sinabi na manager sa akin. Yung nag-book ng room na ito. Sadyang nagutos. Na i-reserve lang ang kwarto. Huwag maghain ng pagkain. Jiang Haoran. So ganun ka pala. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Akala ko napakahusay mo. Pero siya palay. Mapagkunwari at walang pera. Nagpapakitang tao lang. Emye. Tingnan mo na. Nasa labas ang poste. Renta rin yun niya. Pampakita lang yan. Naku, grabe naman to. Pag bumagsak, sabay-sabay silang sumalakay. Alam ko na yan noon pa. Sa totoo lang, si Yikinyu, siya ang pinakaastig sa klase namin. Noong nag-aral pa kami, si Yikinyu rin ang may pinakamataas na grades. Yidong. Nung nasa school pa tayo, niligawan pa kita dati. Dati lang. Sinusubukan lang kita. Kung gusto mo, ngayong gabi, pwede tayong mag-date. Huwag na. May girlfriend na ako. Ang mga papuri mo, ibigay mo na sa class president. Sabihan ng kusina, pwede nang ihain. Ako ang taya ng dinner na to. Walang problema. Ako na bahala. Pagkatapos nitong hapunan. Hindi na tayo kailangang mag-contact pagkatapos nito. Siyempre nga naman. Magkaibang mundo na tayo. Xiao Fei, bilang presidente ng kumpanya, nakatira ka ng payak, Si Yedong ang nakatira ng marangya. hindi ka pa napuntahan sa akin. Pagpunta mo malalaman mo. Ang place ko. Hindi umabot kahit kalahati ng sayo. Nakapunta si Kenmian, di ba? Siyempre naman, Siya kasi ang ex-girlfriend mo. Sino ang nainggit? Nakakainis. Baduy. Xiao Fei, sa totoo lang. Bago pa kita makilala, gaya ng sabi ni Jiang Haoran, isa lang akong dukha at nagtatrabaho. Kung hindi dahil sa isang beses, sa isang pagkakataon lang, baka sa buong buhay ko, hindi kita makikilala. Ano bang sinusubukan mong sabihin? Kapag naayos na ito, kapag na-isolve na ang bagay sa kumpanya mo, at ang problema sa pamilya, tayo, magpapakasal na tayo. Ikaw, ayaw mo ba? Gusto ko. Wang Uyan. Talagang nakakahadlang na babae. Anong sabi mo? Wala lang. Sinabi ko na may problema siya. Sagot na. Hello? Ano? Sabi ni Wang Uyan, ang Yuansen Group at Basing Group, tungkol sa pagsasanib nila sa kumpanya natin. Nagkaroon problema. Anong nangyari? Hindi rin niya naipaliwanag ng maayos sa telepono. Pupunta ako doon. Sasamahan kita. Ginoong Ye, Ginanggu. Ang usapin ng pagsasanib ng dalawang kumpanya. Hinadlangan. Ngayon, ang nangungunang 10 kumpanya ng Fortune 500. Ibang mga kumpanya. Nagkaisa para hadlangan ang pagsasanib natin.
Ano ang gagawin natin? Huwag ka munang magalala. Ang dahilan bakit hinahadlangan nila tayo. Alam mo ba ang dahilan? Hindi ko alam. Siguro, 2 Fortune 500 na kumpanya. Pagkatapos mag-merge, nakaramdam silang banta. Kahit na ang ranggo ng mga kumpanyang ito, iba-iba, pero ang kanilang lakas, halos pareho lang. Pag mag-merge ang Yuansen at Beijing, siguro, natinag ang parte nila sa merkado. Ano na ang ginawa nila ngayon? 7 kumpanya ang nagsama-sama para lusubin tayo. Lahat ng ari-ariya ng Yuansen at Bixing. Ngayon ang mga stock ng 2 kumpanya. Mabilis na bumababa. Wu Fei, huwag kang magsayang ng lakas. Mas mabuti umuwi ka na. Makinig ka sa nanay, magpakasal ka na lang. Wuhao, anong ginagawa mo rito? Siya si. Ay naku, si Wuhao, ang kapatid ko. Ay naku, si Wu Hao, ang kapatid ko. Alam mo pa rin na kapatid kita? Bakit hindi ka pinakasalan ni Fang Zhen? Alam mo ba, tinanggihan mo sa Fang Zhen. Dahil diyan, ako at ang girlfriend ko. Naghiwalay. Ano ang ibabayad mo sa akin? Ang girlfriend mo umalis sa iyo. Ano naman ang kinalaman noon sa ate mo? Anong klaseng tao ka ba? Wuhao, ingatan mo ang pananalita mo. Siya ang boyfriend ko. Ye Qingyu. So ikaw pala ang nangakit sa ate ko. Yung inutil na tao na yan. May lakas ka pa na pumunta sa kumpanya ng ate ko? At ko ang girlfriend ko. Bakit hindi ako magtatapang pumunta? Wu Fi, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O kakasalan mo siya. Wala na akong kapatid na gaya ko. Sige, umalis ka na muna. Wu Fi, anong sinabi mo? Sabi ko, umalis ka muna. Hindi mo ba narinig? Ulitin ko. Dahil sa taong to na walang kwenta. Iwan mo ang kapatid mong dugo para dito? Walang hiya ka. May iniisip ka pa ba sa magulang natin? May pakialam ka pa ba sa Wujia? Wujia, kailan nyo? Tinuring akong parte ng Wujia? Tanging kapag ginagamit nila ako. Sila lang naalala ako kapag kailangan nila. At ika, kailan ka man lumabas mag-enjoy? Hindi ba ako ang nagbibigay sa iyong pera? Dapat ginawa mo yan. Ikaw ang ate ko. Kaya dapat nagbibigay ka sa akin. Hindi na ba ako ang ate mo ngayon? Umalis ka na. Wu Fei, mag-isip ka mabuti. Malinaw ang iniisip ko. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Isasabi ko ng buo. Sabihin ko sa mama at papa. Wu Fei, huwag kang magsisi. Mataas ang tingin, maliit ang kakayahan. Sobrang bata pa ang kapatid mo. Ah, wag mo nang sabihin yan. Ayusin mo muna to. Ang problema ng kumpanya. Chairman Yi, President Wu. Nagdesisyon ako. Isama ang Qianhai Group. At pati na ang Fuhai Yunqian. Sa ilalim ng atin na kumpanya. Kulang lang yan, tulo sa dagat. Ang kanilang 7 kumpanya. Siguro, ibinuhos nila ang lahat. Maliban kung, may mas higit tayong pondo kaysa sa kanila. Kung hindi, patuloy tayong dudurugin. Sa pinakamasamang kaso, ang Yuansen at Beijing. Maaring mabangkrop. Pero, di rin natin pwedeng titigan lang. Habang dahan-dahang namamatay ang sarili nating kumpanya. Kung bibiliin natin lahat ng kanilang mga shares, lahat ng shares nila, ano sa tingin ninyo? NP. Imposible yan. Huwag muna nating isipin na. Sobrang alerto sila sa atin ngayon. Kontrolado nila ang mga shares. Kahit hindi man nila kinokontrol. Ang bilihin ng lahat ng shares. Nang nangungunang 10 sa Fortune 500. Astronomical ang halaga. Para sa iba, baka hindi talaga kaya. Pero para sa akin, hindi ito mahirap. Sa hinaharap, kung sakaling maging umaasa ako sa'yo, kailangan mo ba akong sustentuhan, Xiao Fei? Ye Qingyu, hindi ko alam ang balak mo. Wala naman. Basta, ilalagay lang lahat ng pusta. Ye Qingyu, kahit ano ang plano mo. Ayokong gumawa kang kalokohan. Kung sakali ang kumpanya natin ngayon, gawin lang natin ng sunod-sunod muna. Huwag muna tayong mag-merge. Ayaw kong may mangyari sa'yo. Anong iniisip mo? Isa lang tong malaking pustahan. Kung matalo man, babalik lang ako sa pagiging empleyado. Sige, sasamahan kita. Sapat na sa akin yung sinabi mo. Emye, Dahil lang sa isang maliit na kumpanyang may ilang milyon. Akala nilang magiging nangunguna sa industriya. Grabe naman. Sakto sa pagkakataong ito, sabay nating itaboy ang Bixing at Yuansen. Sabay palabas. Mga kahiyahiya na nabili ng isang tao. May mensahe galing sa sekretarya ko. Tianhai Group at Fuhai Yunqian. Ilan na pasama rin sila sa maliit na kumpanyang iyon. Hindi top 10 ang dalawa. Magkakabit-kabit lang silang mga maliit na kumpanya. Sakto para sa atin. Sabay natin silang durugin. Ha! Kapag napabankrupt sila, gusto kong makita kung paano sila magsisisi, yung mga kumakalaban sa atin. Ha 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 ha. Mayroong nag-acquire. Ang mga shares ng ating 7 kumpanya. Ang shares ng ating 7 kumpanya. Bawat isa ay lampas sa 1 trilyon. Sa buong mundo, sino ba ang makakabili sa atin? Dahil lang sa bigla niyang paglitaw. Si Ye Qingyu ba? Nakabili siya ng 3 Fortune 500 na kumpanya sunod-sunod. Naubos na ang lahat ng kanyang pondo.
Gusto pa rin niyang bilhin tayo. Nakadelusyon. Parang may kakaiba. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagal. Kapag naubos ang pondo nila, sa halip, tumutulong pa silang tumaas ang ating stock price. Bakit hindi? Hindi posible. Ginoong Zeng, anong nangyari? Walang dapat ikabahala. Ang mga shares ng kumpanya ko, nakuha na, mahigit na 70. Huwag magpanik. Siguro tinatakot lang niya tayo. Anong nangyayari? Market cap ng Haugo, 100 bilyon. Nabili na. 79% ng shares. Paano niya nagawa yan? Zheng Zong. Zihao. Yung mga naipon nating shares, kung pagsasamahin, hindi pa umaabot sa 0% ngayon. Yizong, Wuzong. Ang shares ng 7 kumpanya. Nabili natin lahat. Top 10 ng Global 500. Lahat nasa atin na. Mukhang. Nagawa ko. Nagtagumpay tayo. Sabi ko na, huwag kayong mag-alala. Hindi ako pwedeng umasa sa iba. Hindi kita pwedeng hayaan mabigo. Yezong. Tama si Gao Liang. Ang lakas ng loob ninyo. Hindi yon pangkaraniwan. Na hindi may kukumpara. Wag na ang mga papuri. Dali, punta na. Ayusin ang merger ng kumpanya. Ayusin naman. Sige. Tulungan ko si Manager Zhao. Sino kayo? Akatapos niyong bilhin ang kumpanya namin. Hindi niyo kami kilala. Kayo yung mula sa 7 kumpanya ba? Ayos, alam niyo na. Tip lang sa inyo. Ibalik niyo na agad ang kumpanya namin. Ibalik sa amin. Kapag hindi kontento ang tao, sinusubukan niyang lamunin ang hindi niya kaya. Magdudulot lang yan ng gulo sa inyo. Pasensya na. Ako, eto lang. Walang gaanong magaling sa akin. Pero kaya kong kumain. Huwag ninyong isipin na hindi namin alam. Iyon na ang huling asset nyo. Kapag umalis kami, guguluhin ang kumpanya. Bababang presyo ng stock. Wala pa kayong pagkakataong umiyak. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Ano pang gusto ninyong mangyari? Ang mga kumpanyang ito, ipinaabot ng aming pamilya, henerasyon-henerasyon. Hindi namin papayagang masira iyon. Hindi namin hahayaang masira sa aming mga kamay. Anong kinalaman ko diyan? Habang kayo'y gumugulo sa aming kumpanya, bakit hindi kayo lumabas at kumikilos? Bakit hindi namin kayo nakita na kumikilos noon? Wala na ang kumpanya ngayon. Sila lumapit sa akin, hinihingi ng panlunas. Naku, saan may ganoong mura na bagay? Noon, kami ang nagkamali. Hinihingi namin ang tawad. Pero kailangang ibalik sa amin ang kumpanya. Kayo ngayon, parang hindi pa malinaw sa inyo kung nasaan ang posisyon ninyo. Hindi na ako ang nagmamakaawa ngayon. Kayo ang nag-a-apply sa akin. Kung kinakapos kayo ng pasensya, ibebenta ko ang buong kumpanya ninyo sa short selling. May lakas ka ba yon? Ano ang hindi ko kayang gawin? Xiao Fei. Short sell ninyo. Lahat ng shares nila. Sige. Sigurado ka namang nagpapabili bilang ka lang. Ang kumpanya ko, libu-libong Y ang halaga ng shares. Kapag nagbenta kayo bigla, Mawawala ang 1,000 Y. hindi mo gagawin yon. Zihao. Wala na ang kumpanya mo. Tapos na. Ano? Paano mo nagawa yan? 1,000 Y. Napasira ka na ba? 100 bilyon lang. Dati, hindi ako interesado sa negosyo ng kumpanya nyo. Talagang wala akong interes. Ikaw, Ye Qingyu, hindi ka ba naunawaan sa pera? Baliw ka ba? Sa mundong ito, Sino ba ang lalaban sa pera? Pasensya na. Ako kasi, hindi ako mahilig gumastos. Hindi ko kailangan ng ganong dami ng pera. Ikaw, Ye Qingyu. Huwag kang masyadong arogante. Kayo pa naman ang unang mayabang. Kung maaga kayong dumating at nanalangin, baka binigyan pa namin kayo ng posisyon ng manager. Binabantaan ninyo ako? Karapat-dapat pa ba kayo ngayon? Directory. lahat ng ito, ideya iyon ni Wang Zihao. Nilinlang niya kami. Kaya tumutok kami laban sa inyo. Gagawin ko ang manager. Ipinapanalangin ko sa inyo. Huwag ninyong ibenta ang kumpanya namin. Tama. Lahat iyon, idea ni Wang Zihao. Gagawin ko rin ang manager. Kayo ngayon, nagmamakumbaba. Saan kayo noon? Zauki, ayoko nang makita sila pa. Yes, Guardia. NT. May article tungkol sa atin. Pinakabagong pagsusuri. Ang laki ng kumpanya natin. Umabot na sa numero 1 sa bansa at sa buong mundo. Ngayon, sa wakas, makakapag-relax na at kakain ng libre. Pakakainin ka namin habang buhay. Bakit kayo nandito? Ako at ang Wu family, wala na kaming kahit anong relasyon. Mama, Nakikita mo ba to? Taxel si Wufi. may pera na siya. Kaya nakalimutan niya ang pamilya Wu. Ang utang na loob niya sa amin. Wufi, ano nang sinasabi mo? Kami ang mga kamag-anak mo. Pamilya. Noong una pinilit mo ako, ipakasal kay Fang Zhen. Tinuring mo ba akong bahaging pamilya noon? Noon, ako. Ginawa ko rin yon para sa'yo, di ba? Ayos na, ayos na. Huwag mo na akong sabihan. Ang mga palabas na salita. Bush na ako ngayon. Sabihin nyo na, bakit kayo lumapit sa akin? Anong kailangan ninyo?
Hindi ako magpapaplastik sa inyo. Nabasa ko na ang artikulo. Ang laki na ng kumpanya mo. Ngayon, number 1 na kayo sa mundo. Hindi ba? Panahon na siguro para bigyan mo ng shares ang kapatid mo. Ano? Wu Fei, ako ang tunay mong kapatid Sa awa at hostisya, nararapat na ibigay mo ang shares ng kumpanya. Sa akin, Wu Fei, ako ang tunay mong kapatid Sa awa at hostisya, nararapat na ibigay mo ang shares ng kumpanya. Sa akin, Gaano karami ang gusto mo? may puso ka pa pala. Hindi rin naman marami ang hiningi ko. Kailangan mo lang bigyan ako ng 100%, siyam na po. Iwan ko sa iyo ang buong natitirang shares. Oh, gusto mo ba? Hindi ako tulad mo na makakalimutin at walang utang na loob. Ang natitirang 10%. Iyong kunin mo na lang. Sapat na nabigyan mo ako ng 70%. Ayan, okay na. Naku, nananaginip ka lang. Bakit naman ibibigay ko ang shares ng kumpanya ko? Sa iyo? Wufi. Si Xiao Hao ang tunay mong nakababatang kapatid. Binigyan mo ng ilang shares ang sariling kapatid mo. Anong nangyari? Tunay na kapatid ba? Simula pagkabata niya, tinuring ba niya akong ete? Tinuturing ba ninyo akong pamilya? O hindi? Wufi, wala ka bang awa? Pinalaki kita ng maraming taon. Dali lang ba iyon sa akin? Ikaw ba'y nag-alaga sa akin? Mula nang ipanganak ako, iniwan mo na ako sa bahaying lola. Hanggang mamatay ang lola, hindi ka man lang dumating para tingnan ako. Kailan ka ba nag-alaga sa akin? Kung hindi dahil sa akin at sa tatay mo sa paminsan-minsan na pera, kaya ba ng lola mong alagaan ka? Sa palagay mo ba, sa perang binibigay ninyo sa akin kada buwan, na ilang piso lang ba, makakabili pa siyang isang sakong bigas? Sasabihin ko sa'yo, mula pagkabata, kung hindi dahil sa lola ko na nagkakolektang basura para magkanlong sa amin, matagal na akong namatay sa gutom. Ikaw ay isang ingratong anak. Ako pa nga ang tunay mong ina. Tunay na ina. Bago pa man, bakit hindi mo naramdaman na ako ang nanay mo? Wu Fei, ikaw, isang babae lang naman. Dapat nga ay mapapangasawa ka. Hindi ka naman magpapatuloy ng pangalan ng pamilya Wu. Tapos sayang lang ang pera. Ano pa nang ipinipilit mong ireklamo? Ibig mong sabihin pareho ang inisip ninyo? Tama naman si Xiao Hao sa sinabi niya. Bakit kayo ngayon nandito sa akin? Kahit paano pa sabihin, ikaw pa rin ay miyembro ng pamilya Wu. Kung ayaw mong manatili sa pamilya Wu, hindi kita pipigilan. Pero ngayon may pera ka na. Kailangan mong bigyan ng bahagi si Xiao Hao. Akala ko napagtanto ko na, ang tunay ninyong mukha. Ngunit sinong nagsabing, na may kinalaman ang kumpanya sa akin? Wufi, ano nang ibig mong sabihin? Ang lahat ng aking mga shares, inilipat ko kay Ye Qingyu. Wu Fei, paano mo nagawang ibigay ang kumpanya ko? Sa kanya? Kailan pa naging may kaugnayan sa iyo? Ang kumpanyang ito? Pero hindi mo naman pwedeng iturnover ang kumpanya sa isang deyo. Anong ibig mong sabihin na dayo? Siya ang boyfriend ko. Xiao Fei, hindi ba kailangan mong gamitin ang kumpanya para patunayan ang sarili mo? Napatunayan ko na ako. Saka, itong mga bagay na to, iyong ipinagkatiwala mo sa akin. Ngayon, bumalik sa may-ari. Pero, mula ngayon, kung hindi ka na makakain ng pera ang iba, huwag mo akong iwan. Mula ngayon, ako na ang magpapakain sa'yo. Tumahimik ka. Walang kwentang basura ka. Hindi ko pinapansin kung ano ang relasyon mo kay Wu Fei. Ano man yang relasyon ninyo. Gayon din, ibalik mo sa akin ang kumpanya ko. Kumpanya mo? Walang kahit anong kaugnayang dugo. Kaya paano naging kumpanya mo? Pero dati yang kay Wu Fei. Ngayon akin na. Basura. Sa tingin ko ikaw ang basura. Isang duwag na umaasa lang sa magulang. Karapat-dapat ka bang tawaging lalaki? Ano ka ba? Kung hindi dahil kay Wufi, hindi ka karapat-dapat tumayo rito. Nakausapin ako. Malinaw na ikaw ang nang-agaw ng kumpanya ni Wufi. Ako ang kumuha nito. Tanong ko sa'yo. Ngayon ang kumpanya na nasa Chaoyang. Sino ang may-ari? Akin. Ang pinagsamang Tianhai Group. Sino ang may-ari? Akin din. Ang Fuhai Yunchan. Sino ang may-ari? Akin pa rin. Ang mga shares ng kumpanya ni Wufi. Lahat ay binili ko. Dapat kayong magpasalamat. Kung hindi, kayo at si Wufei ay may dugong magkapamilya. Kayo ang pinakawalang karapatang tumayo sa harap ko. Kayo. Pero maliwanag naman, ibinigay mo na ang kumpanya kay Wufi. Ngayon babawi ka pa. Anong klaseng lalaki ka? Tulad ng sinabi mo, inikaw ko ang kumpanya kay Wufei. Kaya kung sino ang gusto kong ipasa, iyon ang ipinasa ko. Kaya hindi ko ibibigay sa inyo. May problema ba? Wufi, gusto mo bang putulin ang relasyon mo sa pamilya Wu? Simula nung Inilayo ninyo ako. Wala na akong anumang koneksyon. Sa pamilya Wu, wala na. Sa mga taong lumipas, sapat na ang pera na ibinigay ko sa pamilyang Wu. CJ. Ikaw pala ang tunay na walang utang na loob. Hintayin mo lang ako. Babayaran kayo ng pamilyang Wu. Walang utang na loob. Sa tingin ko, ang pamilyang Wu nyo. Ang tunay na walang utang na loob. Boss Wu.
Hindi ko na talaga kaya ang ganitong drama. Ang mga ito mula sa pamilyang Gu. Akin na ang pagharap sa kanila. Bahala ka na. Anong gagawin mo? Sabihin ko lang sa inyo. Ako ang ina ni Wu Fi. Ako ang tunay na kapatid ni Wu Fi. Ako si Wang Qian, sekretarya ni Boss Gu. Simula ngayong araw, Ang lahat ng kasunduan na may kinalaman sa pamilyang Gu ay ititigil na. Kahit anong negosyo ng pamilya ay blacklist na agad. At wala nang ulit na pakikipag-ugnayan. Hindi mo yan pwedeng gawin. Ititigil ang lahat ng kooperasyon. Babangkarot ang pamilyang Wu. Ano yun sa akin? Kahit kaano-ano ka ni Boss Wu. wala akong pakialaman sa'yo. Walang kinalaman yun sa akin. Ang buhay ng pamilyang Gu. Anong kinalaman nito sa akin? Wu Fi. Xiao Fi. Pakiusap, pagpilitin mo siyang bawiin ang utos. Hindi natin siya pwedeng hayaan na gawin yan. Nasabi ko na. Bahala na siya sa gusto niya. Wala akong kinalaman. Wu Fei, gusto mo bang? Gagawin mo bang lipulin ang angkan ng Gau? Subukan mong sabihin pa, tingnan natin. Xiao Fi. Ako, nagkamali ako. Dati, nagkasala ang pamilya Wu sa'yo. Mapagbigay ka, patawarin mo na kami. Patawarin mo na ang pamilya Wu. Pagod na ako. Uwi na tayo. MRE. Maligayang bagong kasal sa inyo. Salamat. Maligayang bagong kasal. Salamat. Congrats Inri at Emma Wu. Mahal, matagal na akong curious. Nang inimbestigahan kita dati, halatang isa kang batang pulubi na hindi makakaing maayos. Paano nga ba? Nakaabot sa ganitong katayuan? Lahat ng ito, nagsimula nung sumali ako sa isang WeChat group.